Si Satoru Makami ay isang 37 taong gulang na ordinaryong tao, isang average man na namumuhay ng payapa at walang gaanong kaganapan sa modern Tokyo. Ang pinakamalaking achievement niya, hindi pa rin siya nakakawala sa pagka-virgin. Siyempre, medyo naiinggit siya nang ipakilala sa kanya ng kanyang office mate na mas bata sa kanya ang kanyang charming na fiancé, at nais pa siyang yayain na mag-lunch para ipagdiwang ang engagement nila. Bigla na lang, isang baliw na lalaki ang sumugod na may dalang matalim na kutsilyo. Agad niyang itinulak ang kanyang junior palayo para hindi ito masaktan, pero siya ang nataman at nasaksak sa vital point. Habang mabilis na nawawalan ng dugo, nakakaramdam siya ng matinding init. Nabanggit niya na ayaw niya ng init, at may misteryosong boses sa kanyang isipan na sumagot na nauunawaan ang utos at binigyan siya ng heat resistance. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pero habang iniisip niya ang mga bagay na ayaw niya, patuloy na binibigyan siya ng resistensya laban dito, laban sa saksak, pisikal na pinsala, sakit, at pati lamig. Nag-combine ang bagong resistensya niya sa init at lamig, at naging thermal fluctuation resistance. Nang mapagtanto niyang mamamatay na talaga siya, sinabi niya sa kanyang junior, sirain mo na ang hard disk sa PC ko. Tama ang priorities ni kuya, pero sa likod ng lahat, pinagsisisihan pa rin niyang mamamatay siya bilang virgin. Kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon para mabuhay, nais niyang maging mas agresibo at habulin lahat ng babaeng makita niya. Narinig ito ng boses sa kanyang utak at binigyan siya ng unique skill na tinatawag na Predator, pero hindi iyong Predator na napapanood mo sa balita. Habang nawawala sa sarili dahil sa matinding pagdurugo, pabiro pa niyang sinabi na ang isang taong virgin sa edad niya ay dapat ikumpara sa isang sage, at kaya niya raw maging isang great sage. Narinig uli ito ng boses at binigyan siya ng Great Sage skill. Kung ganun, dapat may Great Sage skill na rin ako, di ba? Sa huling sandali, napansin niya ang boses sa kanyang isip at inutusan itong manahimik para mabigyan siya ng kahit kaunting kapayapaan. Pero wala na, ubos na ang natitirang HP niya, game over na. Pero sa kabila ng lahat, isang bagong buhay ang naghihintay sa kanya. Sa isang mundo na puno ng magic, monsters, at mga mythic beasts na higit pa sa kanyang imahinasyon. Ngunit sa ngayon, wala siyang makita at iniisip kung nasaan na siya. Ang huling naalala niya ay ang misteryosong boses at ang katotohanang patay na siya. Pero hindi ito sapat para mawalan siya ng cool, ang tanging pagkakataon na kinabahan siya ay noong nadumihan niya ang pantalon niya nung grade school. May kakilala akong ganun din, pero nangyari sa high school. Hindi na siya pumasok uli pagkatapos noon, siya ay reincarnated bilang isang slime, at ngayon ay nasa loob ng isang kuweba. Hindi niya agad napagtanto ang bagong anyo niya dahil halos wala siyang senses maliban sa touch. Ang pinakamalaking clue sa kanyang kalagayan ay nang hawakan niya ang isang halaman at bigla itong natunaw at pumasok sa kanyang katawan. Ang katawan niya ngayon ay walang hugis, elastic, at parang goma. Nang kumpirmahin niyang isa siyang slime, nalungkot siya ng kaunti, pero mabilis din niyang natanggap ito. Napakakombinyente ng bagong katawan niya dahil hindi na niya kailangan kumain o matulog, kahit pa nga inuubos niya ang lahat ng halaman sa paligid dahil wala siyang magawa. Tinanong niya ang boses kung saan napupunta ang lahat ng kinakain niya, at sinagot siya nito, lahat ay napupunta sa kanyang limitless stomach, isang bahagi ng kanyang unique skill na Predator. Natuklasan ni Satoru Makami na ang boses sa kanyang isip ay dulot ng kanyang pangalawang unique skill na Great Sage, na parang sariling Alexa niya. Tatawagin na lang natin itong Alexa para mas madali. Ibinunyag ni Alexa na gamit ang skill na Predator, kaya niyang kainin ang kahit anong bagay, i-analyze, ay absorb ang mga skills nito, at kahit ay mimat ang anyo nito. Sinubukan niya ito sa mga halaman na kinain niya at nalaman niyang tinatawag itong Hippocute Herb, isang halaman na tumutubo lang sa mga lugar na puno ng magic at ginagamit bilang sangkap sa healing potions. Tinanong ng ating bida si Alexa na ipaliwanag ang Magicules na parang bata pa siya, at sinagot siya nito, ang mga Magicules ay parang building blocks ng lahat ng buhay. Napagtanto niyang kaya niyang i-store ang mga healing potions sa loob ng katawan niya, at kinumpirma ito ni Alexa. Dahil dito, kinain niya lahat ng halaman sa kuweba para magamit sa hinaharap. Pagkatapos, nakakita siya ng kumikinang na bato na tinatawag na Magi Stone ore, isang napakahalagang mineral. Agad niya rin itong kinain, sa sobrang tuwa sa kanyang pagkain spree, nawalan siya ng balanse at nahulog sa isang lawa. Doon niya natuklasan na hindi pala lumulutang ang slime. Mabuti na lang at mababaw ang lawa, kung hindi, baka sumabog siya. Nakaisip siya ng matalinong paraan at ginamit ang tubig para itulak ang sarili niya gamit ang jet stream. Sa paggawa nito,
agad siyang nakakuha ng bagong skill na water propulsion. Ngunit sa sobrang saya, nawalan siya ng kontrol at tumama sa isang invisible barrier. Naramdaman niya ang impact pero walang sakit, at ipinaliwanag ni Alexa na mayroon siyang pain nullification, kahit maramdaman niya ang impact, hindi siya masasaktan. Maya-maya, narinig niya ang isang malalim na boses na nagsabi, "Maliit na nilalang, naririnig mo ba ako?" Narinig niya ito, pero wala siyang bibig para sumagot. Kahit sinubukan niyang magsalita sa isip niya, narinig pa rin ito ng estranghero. Nagalit ang boses at yumanig ang buong kuweba, pero agad ring napalitan ito ng amusement nang malaman ng estranghero na hindi siya nakikita ng slime. Ipinangako ng estranghero na bibigyan siya ng paningin, pero may dalawang kondisyon. Una, huwag siyang matakot sa makikita niya, at pangalawa, madalas siyang kausapin dahil nakakulong na siya doon sa loob ng 300 taon at ubod na ng pagka-boring. Pumayag ang slime sa kasunduan, at tinuruan siya ng estranghero kung paano gamitin ang magic sense para maramdaman ang magic sa hangin. Matagumpay niya itong nasubukan, at ngayon ay may gift of vision na siya. Tuwang-tuwa ang ating bida, kaya tumingin siya sa lawa para makita ang sarili. Oo nga, slime nga talaga siya. Pagbalik niya sa estranghero, kinabahan agad siya dahil mukhang babaliin niya na ang unang kondisyon ng kanilang kasunduan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang majestic dragon. Ipinakilala nito ang sarili bilang Storm Dragon Veldora, isa sa 4 na tunay na dragons sa mundo. Curious si Veldora kung paano nagkaroon ng kamalayan ang slime at kakayahang mag-isip, hindi ito karaniwan para sa isang tulad niya. Ikinwento ng slime ang kanyang kwento kung paano siya naging reincarnated slime. Ibinunyag ni Veldora na bihira ang mga taong nagre-reincarnate dahil mahina ang kaluluwa ng mga tao para kayanin ang transportation mula sa ibang mundo. Pero may mga otherworlders na nagta-travel dito kasama ang kanilang katawan at nakakakuha ng espesyal na kakayahan. Masaya ang ating bida na malamang baka makatagpo siya ng mga kababayan, pero nang makita niyang nalungkot si Veldora, nagpasya siyang samahan muna ito ng mas matagal. Masayang ibinahagi ni Veldora ang kanyang kwento, 300 taon na ang nakalipas, nasunog niya ang isang lungsod dahil sa isang aksidente. Dumating ang isang hero na pinagpala ng divine power at nag-api siya. Akala niya noong unay madali niyang matatalo ang hero, pero nagkamali siya. Malakas ang hero, at ginamit nito ang unlimited imprisonment, isang makapangyarihang binding skill, para ikulong siya sa kuweba. Ang hero ay isang summon, na iba sa mga ordinaryong otherworlders. Ang proseso ng pag-summon sa isang warrior mula sa ibang mundo ay ginagamitan ng 30 makapangyarihang mages at tumatagal ng ilang araw. Ang mga summoned heroes ay nakakakuha ng malakas na kapangyarihan, pero may kasama itong curse na nakakabit sa kaluluwa nila, kaya hindi sila makakasalungat sa kanilang summoner. Naisip ng ating bida na napaka-cruel ng mundo na ito, dahil sinusunod nito ang prinsipyo ng survival of the fittest. Pero naalala rin niya kung gaano siya nalungkot dahil wala siyang naging girlfriend sa loob ng 37 taon, ano pa kaya ang nararamdaman ni Veldora na nag-iisa ng 300 taon. Dahil sa kanyang malasakit, inalok niya si Veldora na maging kaibigan. Agad na sumigaw ang dragon, paano mo nagawang alukin ng isang dragon ng pakikipagkaibigan, maliit na slime. Pero sa totoo lang, na-blush pa si Veldora at pabirong sinabi na kung ganun ang gusto niya, pwede na rin siguro. Naiintindihan ng slime ang tunay na ugali ni Veldora at ipinilit niyang maging kaibigan ito. Sa wakas, nagkamayan sila at naging magkaibigan, kahit na parang nakakahiya ito para sa kanila pag-usapan sa ganitong edad. Ngayon, nagsimula na ang isang bagong yugto ng kanilang buhay bilang magkaibigan. Mas lalo pang nalungkot ang ating bida para kay Veldora dahil sa pagkakakulong nito, at dahil dito ay naantig ang dragon. Ibinunyag ni Veldora na may 100 years na lang ang natitirang magic sa kanya bago tuluyang maubos ang kanyang kapangyarihan at mamatay. Hiling niya na sana matulungan siya ng slime na makahanap ng paraan para makalaya. Wala pang solidong plano ang ating bida, kaya't sinubukan niyang gamitin ang Predator para lamunin ang unlimited imprisonment, pero nabigo siya. Agad na nag-check si Alexa ng mga posibilidad at dumating sa conclusion, kung maa-analyze nila ang kulungan mula sa loob at labas, baka magkaroon sila ng tsansang sirain ito. Hindi magawa ni Veldora ang pag-analyze mula sa loob dahil nakasil ang kanyang mga skills, pero kaya pa rin niyang ipasa ang data kay Rimuru, bagaman matagal itong gagawin. Dahil may plano si Rimuru na maghanap ng iba pang otherworlders, nagbigay siya ng kakaibang suhestyon, gusto ko na pumasok ka sa tiyan ko. Mukhang ibang level na talaga ang bromance nila, ang plano niya ay gamitin ang Predator para ma-analyze ang kulungan mula sa labas,
habang si Veldora naman ay susubukang sirain ito mula sa loob. At dahil nasa loob ng tiyan niya si Veldora, hindi ito mawawala kahit hindi agad nila masira ang kulungan. Nagtiwala si Veldora sa plano dahil mas gusto niyang subukang sirain ang kulungan kasama ang isang kaibigan kaysa maghintay na lang. Bago nila simulan ang plano, nais ni Veldora bigyan ang slime ng pangalan na magbibigay ng divine protection sa kanya. Bilang kapalit, gusto rin niyang makatanggap ng pangalan mula sa slime dahil parang family name ito na nakaukit sa kanilang kaluluwa bilang tanda ng pagkakapantay-pantay nila. Nais ni Veldora ng cool na apelyido dahil siya ang Storm Dragon. Binigyan siya ng slime ng pangalang Tempest, isang pangalan na gustong-gusto ni Veldora. Pinangalanan naman ni Veldora ang slime na Rimuru, at mula ngayon sila na ay sina Rimuru Tempest at Veldora Tempest, magkaibigan at magkapantay. Sa sandaling mabigyan ng pangalan si Rimuru, nakaramdam siya ng kakaibang pagbabago sa loob ng kanyang kaluluwa, kahit wala namang pisikal na nagbago. Sinimulan na ni Rimuru ang plano para palayain si Veldora mula sa unlimited imprisonment. Inunat niya ang katawan niya at nilamon ang buong kulungan, sabay inatasan si Alexa na i-analyze ito. Ang biglang pagkawala ng catastrophic class monster na si Veldora ay yumanig sa mundo. Siya ay nakakulong sa Great Forest of Jura, na tahanan ng maraming bansa, at walang kamalay-malay si Rimuru na nagdulot ng kaguluhan ang pagkawala ng kanyang kaibigan. Habang naglalakbay si Rimuru sa loob ng kuweba, kinain niya ang lahat ng oras at halaman na makita niya, at itinabi ang mga ito sa kanyang tiyan. Naglaro rin siya gamit ang tubig at nakakuha ng swimming skill at kakayahang gamitin ang tubig bilang blade. Nang mag-combine ang lahat ng water-based skills niya, nakakuha siya ng extra skill na water manipulation. Totoo ngang sabi nga nila, fool around and find out. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Rimuru ang unang buhay na nilalang sa kuweba bukod kay Veldora, isang black serpent. Kahit natakot siya sa simula, isang tira lang ng water blade ay sapat na para patayin ito. Kinain at in-analyze niya ang ahas, kaya nakuha niya ang mga skills nito at kakayahang i-mimic ang anyo ng serpent. Kahit medyo nakakadiri ang pagkain ng monsters, nagpa siya siyang magpatuloy sa pangangaso para makakuha ng higit pang kapaki-pakinabang na skills. Nakipaglaban siya sa armored lizard, evil centipede, at black spider. Mula sa gagamba, nakuha niya ang kakayahang gumamit ng sticky threads at steel threads, ginamit niya ito parang si Spider-Man at nag-swing siya sa paligid ng kuweba na parang pro. Pagkatapos, nangaso siya ng isang giant bat at nakuha ang kakayahang gumamit ng ultrasonic waves. Dahil dito, nakakuha rin siya ng kakayahang magsalita. Pagkalipas ng maraming linggo ng paglalakbay sa kuweba, natagpuan ni Rimuru ang isang higanteng wooden door na siyang daan palabas. Bigla itong bumukas at naisip niya kung automatic door ito, pero mali siya, may 3 adventurers na naroon upang scout ang kuweba. Nagtago si Rimuru sa likod ng bato at narinig niya na naroon sila para siyasatin ang pagdami ng mga monsters mula nang mawala si Veldora. Dahil sa kanyang magic sense, naintindihan niya ang usapan nila at kaya na rin niyang makipag-usap sa kanila. Pero sa takot na maging marahas sila, nagpa siya siyang umiwas at huwag makipag-ugnayan. Ginamit ng scout ang kanyang stealth skill para maging invisible sila habang pumapasok sa kuweba. Nang makaalis ang grupo, lumabas si Rimuru at sa wakas, nasalayan niya ang open sky matapos ang maraming linggo. Naglakad-lakad siya sa kagubatan habang iniisip ang tungkol kay Veldora. Gustong makakuha ni Rimuru ng maraming mga kawili-wiling kwento para maikwento niya kay Veldora kapag nagkita sila muli. Hindi nagtagal, nagsimula na agad ang isang bagong kwento, isang grupo ng goblins ang lumitaw sa harapan niya. May dala silang mga sandata at mukhang handa sa laban, ngunit sa totoo lang ay takot na takot sila. Tinawag nilang, The Strong One, si Rimuru, at nang bumati siya, hindi niya napansin na masyadong malakas ang boses niya. Dahil dito, lahat ng goblin ay lumuhad sa takot, ipinaliwanag ng kanilang leader na narito sila dahil nakaramdam sila ng presensya ng isang napakalakas na halimaw. Hindi agad naintindihan ni Rimuru na siya pala ang tinutukoy nila, hanggang sa maliwanag na ipinaliwanag ito ng mga goblin. Ngayon na nasaksihan nila ang lakas niya, humingi sila ng tulong sa kanya. Dinala nila si Rimuru sa isang shoddy hut sa kanilang nayon, kung saan sinalubong siya ng mahina at matandang pinuno ng goblin kasama ang kanyang anak. Ayon sa pinuno, sinasamba nila si Veldora bilang isang Diyos, dahil pinoprotektahan nito ang kanilang nayon laban sa mga halimaw at iba pang panganib. Ngunit isang buwan na mula nang mawala si Veldora, at nagsimula nang umatake ang mga halimaw. Wala silang kakayahang lumaban, kaya nakiusap sila kay Rimuru na tulungan sila.
Sigurado silang hindi siya ordinaryong slime, dahil sa kanyang aura na unang beses palang narinig ni Rimuro. Gamit ang magic sense, napansin niyang ang kanyang aura ay sobrang lakas at nakakapangilabot, sapat na para pagpawisan siya. Ngayon niya naiintindihan kung bakit takot na takot ang mga goblin. Nagkunwari siyang alam na niya iyon mula pa sa simula at sinabing matagal na niyang hinihintay na matagpuan nila siya. Agad niyang sinipsip ang kanyang aura at sinabi sa pinuno ng goblin na may potensyal sila, kahit pa lip service lang iyon. Ikinwento ng pinuno ang tungkol sa mga direwolves na umaatake sa kanilang nayon. Ang grupo ng matatapang na goblin na lumaban sa mga ito ay pinamunuan ng panganay na anak ng pinuno, na nag-alay ng buhay para may parating ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga lobo. Nalaman ni Rimuro na mayroon lang silang 60 goblins na kaya pang lumaban, habang nasa 100 wolves ang kalaban. Naawa siya sa mga goblin pero hindi agad nangako ng tulong dahil kailangan niyang maging maingat. Tinanong niya kung ano ang makukuha niyang kapalit para sa pagtulong. Wala namang material na yaman ang mga goblin kaya't buong puso silang yumukod at inalok ang kanilang loyalty bilang kapalit. Naantig si Rimuro at hindi niya kayang tanggihan ang mga goblin na may mataas na pag-asa sa kanya. Sinabi niyang huwag silang mag-alala, lalaban siya kasama nila at ipagtatanggol sila bilang kapalit ng kanyang kaibigang si Veldora. Nagpasalamat ng labis ang mga goblin at ipinangako ang kanilang katapatan sa kanya. Inipon ni Rimuro ang lahat ng goblin na kaya pang lumaban, kahit kakaunti lang ang mukhang may potensyal. Pinataas niya ang kanilang morale, at epektibo itong nagawa, nagmukha pa siyang cool habang ginagawa ito. Pumunta siya sa kubo kung saan ginagamot ang mga sugatang goblin. Pagdating niya, pabirong sinabi niya, "It's goblin time." Pagkatapos, nilamon niya ang mga sugatan, at pagkatapos ay iniluwa habang binubuhusan sila ng healing potions mula sa mga halamang kinain niya. Agad gumaling ang lahat ng sugatan, at muling napahanga ang mga goblin sa kanyang kakayahan. Dahil mas marami na silang kakampi, nagpa siya si Rimuro na gumawa ng bakod at palakasin ang depensa ng nayon. Kinagabihan, dumating ang mga direwolves para salakayin ang nayon. Naabutan nila ang mga goblin na nakabantay at isang pansamantalang bakod. Nasa harapan mismo ng bakod si Rimuro at sinabi niyang umatras sila kung gusto pa nilang mabuhay. Ngunit minaliit siya ng leader ng mga lobo, iniisip na isa lang siyang ordinaryong slime. Inutusan nito ang kanyang mga alagad na sumalakay, ngunit nasugatan sila nang tumakbo sila sa mga steel threads na ikinabit ni Rimuro sa bakod. Panyanan ng mga goblin ang mga sugatang lobo at natapos sila kaagad. Nakita ng wolf boss ang nangyari at sumugod kay Rimuro, pero nahuli ito sa sticky threads. Gamit ang water blade skill, tinapos ni Rimuro ang laban at binigyan ang mga natitirang lobo ng pagpipilian, sumuko o mamatay. Umaasa siyang magpasyang tumakbo ang mga ito, pero sa halip, yumuko ang mga ito sa kanya at sumuko. Tagumpay si Rimuro sa digmaan, at ngayon ay naging mga alagad na rin niya ang mga direwolves. Agad namang nagkasundo ang mga lobo at goblin, at ipinarehas ni Rimuro ang bilang ng bawat isa. Nais din niyang ayusin ang administratibong trabaho sa nayon, ngunit nahihirapan siyang tawagin ang mga goblin dahil wala silang mga pangalan. Kahit sinabi ng pinuno na kaya pa rin nilang magkaintindihan kahit walang pangalan, nais ni Rimuro na bigyan sila ng pangalan para sa kanyang kaiganhawahan. Nagulat at sobrang natuwa ang mga goblin na parang nanalo sa lottery. Agad silang pumila sa harapan ni Rimuro, kasama ang pinuno sa unahan. Nalaman ni Rimuro na ang pangalan ng panganay na anak ng pinuno, na nasawi sa laban, ay Rigier, kaya ibinigay niya ang pangalang iyon sa ikalawang anak. Pinangalanan naman niya ang pinuno ng nayon na Rigard, at lubos silang nagpasalamat. Para sa iba pang mga goblin, ginamit ni Rimuro ang isang simpleng template, nagdagdag lang siya ng kahit anong tunog sa salitang, "gob", para maging pangalan nila. Tuwa na tuwa ang mga goblin, pero nakakaramdam si Rimuro ng kaunting guilt dahil hindi siya masyadong nag-effort sa pagbibigay ng pangalan sa kanila. Tinanong ni Rigard si Rimuro kung ayos lang ba na pangalanan niya ang lahat ng goblin ng sabay-sabay. Ngunit sa pagiging blissfully ignorant, naisip ng ating bida na wala namang problema rito. Pagkatapos ng mga goblin, oras na para sa mga lobo. Ang una sa linya ay ang anak ng boss ng mga direwolf. Mula sa pagwagayway ng kanilang mga buntot, halatang wala silang sama ng loob kay Rimuro. Binigyan niya ng pangalan ng anak ng boss, Ranga, bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina, unti-unting nawala ng kontrol sa kanyang katawan, at lumabo ang kanyang paningin. Iyon pala, may mabigat na kapalit ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw, kinakain nito ang napakaraming magic energy. Ito sana ang sasabihin ni Rigard, pero pinutol na siya ni Rimuro bago niya maipaliwanag.
Sa sobrang pagkaubos ng enerhiya, naabot ni Rimuro ang kanyang limitasyon, at nag-activate ang sleep mode para makapag-recover siya. Pagkatapos ng 3 araw, tuluyan na siyang gumaling at nagising. Pagbukas niya ng mga mata, isang cute at well-endowed na goblin girl ang bumati sa kanya. Wala siyang ideya kung sino ito, sigurado siyang kung may ganito kagandang babae sa nayon noon pa, naalala sana niya ito. Umalis ang goblin girl para tawagin si Rigurd, at laking gulat ni Rimuro nang makita ang matanda na ngayon ay isang macho goblin. Tinanong ni Rimuro kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Rigurd na normal para sa mga halimaw na walang pangalan. Ngunit kapag nabigyan ng pangalan, tumataas ang kanilang rank at sila ay nag-evolve. Biglang pumasok si Ranga, ngayon ay isang unicorn-like wolf na kayang magpakawala ng bagyo sa pamamagitan lang ng pagwagayway ng kanyang buntot. Paglabas ni Rimuro, nakita niya na ang mga goblin ay nag-evolve din. Ang mga lalaking goblin ay naging hobgoblins, at ang mga babae naman ay naging gobliners. Kahit si Ranga lang ang nabigyan ng pangalan, lahat ng mga lobo ay nag-evolve din dahil sa kanilang connection. Ngayon, sila ay kilala na bilang mga Tempest Wolves, hindi na Dire Wolves. Bilang leader ng nayon, nagtakda si Rimuro ng 3 patakaran na dapat sundin ng lahat, walang pag-atake sa mga tao. Walang away sa pagitan ng mga miyembro, walang pagmamaliit sa ibang lahi. Ipinatupad niya lalo ang unang patakaran, dahil alam niyang delikado kapag sinalakay nila ang mga tao, na kadalasang nabubuhay sa malalaking grupo. Ang galit ng mga tao ay hindi kayang harapin kahit gaano pa kalakas ang isang slime. Pagkatapos nito, ipinamahagi ni Rimuro ang mga responsibilidad sa nayon. Hinirang niya si Rigger bilang Goblin Lord, at labis na naantig si Rigger sa tiwala sa kanya. Ipinamigay rin ang ibang trabaho sa mga goblin at wolves bilang mga guards, gatherers, at hunters. Ngunit mabilis nilang napagtanto na may mga seryosong problema sa nayon, wala silang disenteng shelter at damit. Gumawa ang isang grupo ng goblin ng bahay, ngunit agad itong gumuho matapos itayo. Naisip ni Rimuro na kahit ang pugad ng mga ibon ay mas matibay pa kaysa rito. Bukod pa rito, masyadong revealing ang mga damit ng mga goblin, at wala silang craftsman na makakagawa ng maayos na kasuotan. Naalala ni Rigurd na dati na silang nakikipagkalakalan sa mga dwarves ng Dwargen, mga kilala sa kanilang legendary craftsmanship at metallurgy skills. Natuwa si Rimuro at nagpa siya na makipag-ugnayan sa kanila. Kaya't umalis siya patungo sa lungsod ng mga dwarves kasama ang ilang goblin at wolves. Si Gobta, na dati nang nakapunta sa Dwargen, ang nagsilbing gabay ni Rimuro. Kasama rin niya bilang mga bantay si Rigger at 2 goblin. Sa gabi ng kanilang paglalakbay, tinanong ni Rimuro si Gobta tungkol sa Dwarven Kingdom. Ikinwento ni Gobta na ang Dwargen ay isang technologically advanced cave system kung saan sama-samang naninirahan ang mga dwarves, tao, elf, at iba pang mga lahi. Nang marinig ni Rimuro ang tungkol sa mga elves, agad nawala ang kanyang atensyon sa lahat ng sinasabi ni Gobta. Mukhang may type talaga si Rimuro, ang Dwargen ay isang lungsod na bukas sa free trade, at kahit mga monsters ay pwedeng pumasok. Mahigpit na ipinagbabawal ng hari ang anumang labanan sa loob ng mga tarangkahan, at may malakas na military force upang mapanatili ang kapayapaan. Pagkatapos ng 3 araw ng paglalakbay sakay ng mga wolves, narating nila ang Gate of Dwargen. Ngunit sa isip ni Rimuro, puro magagandang elves lang ang naiisip niya, imbes na ang mga dwarven artisans. Talagang, men will be men, nagpa siya siyang pumasok sa lungsod kasama lang si Gobta bilang kasama. Habang pumipila sila, 2 human thugs ang lumapit, naghahanap ng gulo. Ipinagpalagay ng mga ito na mahina ang tambalan ng goblin at slime, kaya't binabalak nilang guluhin sila. Sinabi ni Rimuro sa mga thugs na isa siyang mabait na tao, or slime, at handa siyang palampasin sila ng payapa. Pero patuloy siyang minaliit ng mga ito, tinawag siyang mahina at kawawang halimaw. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang mimic skill at mag-transform sa isang Tempest Star Wolf tulad ni Ranga, ngunit mas malaki. Sinubukan siyang atakihin ng mga thugs at mga kasamahan nila, pero hindi makalusot ang kanilang mahihinang pag-atake sa matibay na balat ng wolf form niya. Ngayon, oras na ni Rimuro para umatake, ginamit niya ang menace skill at umungal ng napakalakas, pero nasobrahan siya. Agad nag-report si Alexa kung ilan ang tumakbo at kung ilan ang napaihi sa takot, tulad ng kakilala ko noong high school na hindi ko na muling nakita mula noon. Bagaman ganoon ang nangyari, krimen pa rin iyon, kaya't dinala ng mga gwardya ang mga thugs sa kulungan. Habang natutulog ng mahimbing si Gobta, kinausap ng pinuno ng mga gwardya si Rimuro.
Ipinaliwanag niyang dahil iyon ang unang pagkakasala ng mga thugs at hindi sila ang nagsimula ng away, palalayain din sila kaagad. Ngunit bago makaalis si Rimuro, isang gwardya ang dumating at nagulat ng isang emergency, may lumitaw na halimaw sa minahan at ilang manggagawa ang nasugatan at natrap sa loob. Wala rin silang sapat na healing potions para gamutin ang mga sugatan. Agad tumulong si Rimuro at ibinigay ang mga healing potions mula sa mga halamang nakuha niya sa kuweba. Dahil kaibigan ng pinuno ng mga gwardya ang mga sugatang dwarf, napilitan siyang pagkatiwalaan ang slime at gamitin ang secretions nito. Tumakbo siya para sagipin ang kanyang mga kaibigan, habang naglaro naman si Rimuro ng kanyang steel threads para magpalipas ng oras, hanggang sa ibitin niya ng patiwarik ang natutulog na si Gobta. Kinagabihan, bumalik ang pinuno ng gwardya dala ang magandang balita, ligtas ang tatlong dwarf na natrap sa minahan, at nagpasalamat sila kay Rimuro. Dahil dito, pinalaya na rin siya ng pinuno ng gwardya at, bilang bayad, ipinakilala siya sa isang kilalang blacksmith na makakatulong sa kanyang kahilingan. Pinakita ng gwardya kay Rimuro ang Magic Steampunk City, puno ng mga kahangahangang obra at sining. Dinala siya sa master weaponsmith na si Kaijin, na kapatid ng gwardya. Sa pagkakataong iyon, nakita rin niya ang tatlong dwarf na nailigtas niya, sina Garm, Garm 2, at Eagle, mga tauhan ni Kaijin. Ikinwento nila kung paano sila iniligtas ng mga healing potions ni Rimuro, at labis na nagpasalamat si Kaijin sa kanya. Inilahad ni Rimuro ang kahilingan na magpadala si Kaijin ng ilang skilled artisans sa kanyang nayon. Ngunit may problema, may imposible siyang utos na dapat tapusin, gumawa ng 20 magic longsword sa loob lamang ng isang linggo. Sinubukan ni Kaijin na tumanggi, pero tinukso at ininsulto ng ministro na si Vesta ang kanyang pride, kaya't napilitan siyang tanggapin ang hamon. Napaisip si Rimuro, para bang kahawig nito ang dating boss niya sa kanyang nakaraang buhay. Bukod sa kulang ang oras, kulang din si Kaijin ng mga materyales, lalo na ng Magi Stone Ore. Kapag nabigo siyang ihatid ang mga espada, maaari siyang mawalan ng lisensya bilang blacksmith. Naalala ni Rimuro na nilamon niya ang Magi Stone Ore sa kuweba. Napatawa siya at agad itong iniluwa, sabay sabi kay Kaijin na gamitin iyon. Hindi lang basta ore ang nakuha niya, refined magic steel pa ito. Nagulat si Kaijin at tinanong kung ano ang presyo ng ganoong napakahalagang materyal. Ngunit tanging kahilingan ni Rimuro ay magpadala si Kaijin ng mga skilled artisans sa kanyang nayon para maturuan sila ng mga mahahalagang bagay. Pumayag si Kaijin at agad nagsimulang magtrabaho ang mga dwarf, dahil may 19 swords pa silang kailangang tapusin. Habang pinagmamasdan ang mga espada, nagkaroon ng ideya si Rimuro. Hiniling niyang makita ang longsword na natapos na ni Kaijin. Pinakita ni Kaijin ang isang kahangahangang espada na kumikislap at kayang i-reflect ang magic affinity ng gumagamit nito. Sinabi ni Rimuro na gusto niyang hiramin ito sandali. Nilamon niya ang espada at inatasan si Alexa na i-analyze ito, at gamitin ang mga minerals na nasa loob ng kanyang tiyan para mass-produce ng mga kopya nito. At ganoon lang, nakagawa si Rimuro ng 20 Xerox copies ng espada. Parang mga estudyanteng ginagaya lang ang assignment sa kolehiyo. Dahil nalutas na ang problema ni Kaijin, nag-organisa siya ng isang party bilang pasasalamat kay Rimuro, na siyang gumawa ng halos lahat ng trabaho. Medyo nagdadalawang isip si Rimuro na sumama, pero nawala agad iyon nang malaman niyang sa isang bar sila pupunta, at lahat ng servers doon ay pretty elves. Wala siyang paraan para tanggihan ang alok na ito, kaya sumama agad siya sa plano. Sa bar, na-mesmerize si Rimuro sa kagandahan ng mga elves na agad ding humanga sa kanya. Nagagawan pa ang mga ito para may akap siya, nakuha ni Rimuro ang slime race, at na-relax siya sa mga soft at bouncy pillows, ito na ang pinakamalapit na naranasan niyang makalapit sa isang babae. Hindi niya makontrol ang kaligayahan niya at inisip niyang ito na ang paradise. Gusto niyang tumigil na ang oras at magtagal ang sandaling ito magpakailanman. Habang nagpapatuloy ang party, isang elf lady ang nagsabing bihasa siya sa fortune reading, at isa pa ang nagmungkahi na tuklasin nila kung sino ang soulmate ni Rimuro. Napaisip si Rimuro kung magiging tao o slime ba ang kanyang soulmate. Nang tingnan nila ang crystal ball, nakita nila ang isang babaeng mukhang Japanese na may kasamang maraming bata. Mukhang magiging stepfather ng maraming mga bata si Rimuro sa hinaharap. Ngunit biglang dumating ang party pooper na si Vesta, ang parehong minister na nagbigay kay Kaijin ng imposibleng utos. Isang tunay na Karen, pumunta siya sa bar hindi lang para insultuhan si Kaijin kundi para rin magtanong kung bakit pinapayagan ng isang hamak na slime na makapasok sa ganitong prestihiyosong lugar. Ayaw sanang makipag-away ni Rimuro sa isang taong may kapangyarihan,
pero sinuportahan siya ni Kaijin, na may personal ding galit kay Vesta. Agad na sinuntok ni Kaijin si Vesta at nawalan ito ng malay. Nabahala si Rimuro sa maaaring kahinatnan nito, pero alam ni Kaijin kung ano ang mangyayari. Alam niyang maaaring mapatalsik siya, kaya't nagpa siya siyang maging isa sa mga artisans na sasama kay Rimuro pabalik sa Goblin Village. Dinakip si Kaijin at ang kanyang mga kasamahan, at parang wala lang ito sa kanila kahit alam nilang magiging malaking balita ito kinabukasan. Habang nakakulong pa rin si Gobta, at mukhang natutulog pa rin, nakatakdang humarap sa trial si Kaijin at ang kanyang mga kasama. Sa halip na mag-alala, tinawanan lang ni Kaijin ang sitwasyon, sinabing makakalaya rin sila sa multa. Inilahad ni Kaijin ang kanyang kwento, dati siyang Knight Commander sa ilalim ng hari, at si Vesta ang kanyang deputy. Sa galit at inggit ni Vesta, ipinasa nito kay Kaijin ang lahat ng sisi ng mabaigo ang isa sa kanilang mga proyekto. Nilagyan pa siya ni Vesta ng pekeng testimonya para mapilitan siyang magbitiw sa kanyang posisyon. Sa kabila ng lahat, walang galit si Kaijin, isip niya, hindi raw masamang tao si Vesta. Ngunit kahit panilimot na ni Kaijin ang nakaraan, handa siyang tuparin ang kanyang bagong verbal contract kay Rimuro. Pati ang kanyang mga tauhan ay nagpa siya ring sumama kay Rimuro bilang kanilang bagong pinuno. Dumating na ang araw ng trial, at ipinakita sila sa harap ng Hero King ng mga dwarves, si Gazel Dwargo, na kilala bilang isang marangal at matapang na mandirigma. Inatasan ng korte ang isang public attorney para kay Kaijin, pero nalaman nilang binayaran na ito ni Vesta para talikuran ang kanilang kaso. Napaisip si Rimuro, Better Call Saul, sana, sa huli, hinatulan sila ng forced labor sa mga minahan, na sa tingin ni Rimuro ay hindi makatarungan. Ngunit bago matapos ang paglilitis, kinausap ng hari si Kaijin at inalok siyang bumalik bilang Knight Commander. Tumanggi si Kaijin, sinabing may kontrata na siyang pinirmahan at hindi niya ito sisirain kahit pautusan siya ng hari. Sa respeto ng hari sa kanya, binago niya ang hatol, pinatalsik si Kaijin at ang kanyang mga kasama mula sa kaharian, ngunit halata ang kalungkutan sa hari sa kanyang pasya. Kasama ni Rimuro, umalis sina Kaijin at ang mga dwarf brothers patungo sa Goblin Village. Pagbalik nila, agad silang nagsimulang magtrabaho upang paunlarin ang nayon. Si Kaijin ang namahala bilang blacksmith, si Garm ang armorsmith, si Garm 2 ay dalubhasa sa fine crafts, at si Eagle naman ang nagdisenyo ng mga estruktura bilang architect. Bukod pa rito, sinalubong si Rimuro ng 500 pang goblin na narinig ang tungkol sa kanyang mga nagawa at pumunta sa nayon para sa kanyang proteksyon. Noong una, gusto sana ni Rimuro na pauwiin ang mga goblin, pero nang tanungin niya si Alexa, sinabi nitong sa laban para sa dominance sa pagitan ng mas malalakas na lahi tulad ng orcs, ogres, at lizardmen, tiyak na mapupuksa ang mga goblin. Sa awa niya sa kanila, inampon na lang ni Rimuro ang lahat, binigyan sila ng mga pangalan, at pagkatapos ay natulog muli ng 3 araw para ma-recover ang kanyang magic energy. Samantala, si Gobta ay naging isang guro, itinuro kung paano mag-summon ng wolves mula sa shadows. Nang iwan siya ni Rimuro sa kulungan, pinilit ni Gobta na mag-focus at tinawag ang kanyang wolf para makalaya. Matagumpay siyang sumali pabalik kay Rimuro pauwi sa nayon. Samantala, si Rigger ay na-promote bilang Goblin King kasama ang iba pang Goblin Lord sa ilalim niya, at dahil doon ay lalo siyang naging macho. Isang araw, ipinagbigay alam niya kay Rimuro na may mga intruder sa kanilang nayon. Ang mga ito ay mga tao, marahil mga scouts mula sa isang malakas na bansa na naghahanap ng pagkakataong palawakin ang teritoryo nila. Ngunit laking gulat ni Rimuro nang malaman niyang ito pala ang parehong grupo na nagbukas ng pinto ng kuweba para sa kanya sa episode 2. May kasama pa silang isang masked woman na tanging siya lang ang magaling sa laban. Gumamit siya ng sword skills at fire magic para talunin ang mga ant monsters na humahabol sa kanila. Subalit sa gitna ng laban, bigla siyang nanghina, at bago siya matamaan ng huling halimaw, sinagip siya ni Rimuro gamit ang kanyang bagong skill, ang Black Lightning, at tinusta ang ant monster. Sa pagkatalo ng halimaw, natanggal ang maskara ng babae, at laking gulat ni Rimuro nang makita niya na siya ang babaeng nakita niya sa crystal ball, ang kanyang soulmate na si Shizu. Isa siyang bihasang mandirigma na gumagawa ng mga bagay sa sariling paraan. Bagaman nagulat sa simula ang mga adventurer nang makita nilang nagsasalita ang isang slime, pumunta sila sa nayon ni Rimuro at nasiyahan sa hospitality ni Rigard. Nang ipakilala ni Rimuro ang kanyang sarili bilang Master of the Goblins, nagulat ang mga adventurer. Sinamantala ni Rimuro ang pagkakataong magpatawa at nagbiro, isang joke na tanging si Shizu lang ang nakaintindi dahil ito'y reference mula sa real world.
Ipinakilala ng mga adventurer ang kanilang mga sarili. Ang average-looking guy na leader ay tatawagan nating Joe, si Ellen ang wizard, at ang pangatlo, mukhang tamad kaya tatawagan nating Sloth. Sinabi ni Joe kay Rimuru na ang kaharian ng Bluemond ay nag-aalala dahil sa pagkawala ni Veldora, kaya't ipinadala sila ng kanilang guildmaster upang siyasatin ang Great Forest of Jura. Medyo madaldal si Joe, pero ipinagpasalamat ni Rimuru ang impormasyon. Nalaman din niyang walang magiging problema ang guild o ang kaharian sa pagdevelop nila ng sariling teritoryo. Bilang magalang na host, inanyayahan ni Rimuru ang grupo na manatili sa gabi. Sa gabi, nakita niyang nag-iisa si Shizuo at naisip na ito na ang perpektong pagkakataon para yayain siyang mag-date. Nag-usap sila at natuklasan ni Rimuru na si Shizuo pala ay mula sa Japan at nasaman sa mundong ito noong World War II, habang tumatakas sila ng kanyang ina mula sa air bombings. Nalungkot si Rimuru at pabirong sinabi, "Alexa, play Despacito." Pero imbes na iyon ang gawin, ginamit niya ang thought communication para ipakita kay Shizuo kung gaano nakaunlad ang Japan matapos ang digmaan. Naging masaya si Shizuo, ngunit bigla siyang inatake ng isa pang stroke at muling isinuot ang kanyang maskara bago pa makapagtanong si Rimuru. Dumating si Kaijin at hinayla si Rimuru para sa isang mahalagang usapan, habang tinutokso siya sa buong daan. Kinabukasan, muli niyang nakita si Shizuo sa parehong lugar at tinanong kung nagustuhan niya ang nayon. Sinabi niyang malugod siyang tatanggapin kung nais niyang manatili roon, pero kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay para hanapin ang taong nag-summon sa kanya at tanungin ito ng ilang mahalagang bagay. Habang naghahanda ang grupo para umalis, nagsimula si Shizuo na makaranas ng mas malalakas na stroke. Napasigaw siya sa sakit, at biglang nag-crack ang kanyang maskara, na nagpalaya ng isang napakalakas na enerhiya mula sa loob niya. Isang pillar of fire at makapal na usok ang bumalat sa kalangitan, at biglang nag-levitate si Shizuo, para bang sinasapian ng isang multo. Pagkatapos, sumabog siya sa apoy, at nasunog ang lahat ng bagay sa paligid niya. Sa wakas, napagtanto ng mga adventurer kung sino talaga siya si Shizuo Azawa, isang bayani na kilala bilang The Conqueror of Flames. Ipinahayag na siya ay isang tanyag na mandirigma 50 taon na ang nakalipas at dapat ay retirado na. Napaisip si Rimuru, so, lola pala ang soulmate ko. Pero biro lang iyon, ang totoo, tila hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang apoy. Inutusan ni Rimuru sina Rigard at Trigger na lumikas ang mga taga-nayon habang inihanda ni Rimuru at ni Ranga ang kanilang sarili para sa isang nalalapit na laban. Sa wakas, nang tuluyan ng matanggal ang maskara ni Shizuo, nawala na rin ang huling bahid ng kanyang katinoan. Nag-transform siya sa Ifrit, ang Greater Fire Spirit na siyang tunay na pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Ang mga adventurer ay kinabahan at naniwalang ito na ang katapusan nila, at may sapat silang dahilan para isipin iyon. Nag-summon si Ifrit ng 3 flying salamanders na agad sinunog ang nayon na pinaghirapan ni Rimuru at ng kanyang mga kaibigan. Inutusan ni Rimuru ang mga adventurer na tumakbo para iligtas ang kanilang sarili, pero matapang silang tumayo sa harap ng panganib, handang ialay ang buhay para iligtas si Shizuo mula sa espiritong sumasanib sa kanya. Bago magsimula ang laban, tinanong ni Rimuru si Ifrit kung ano ang nais nito, pero mukhang ayaw nitong makipag-usap, imbes, inatake siya. Sinubukan ni Rimuru na gumanti gamit ang water blade, pero naglaho ang tubig bago pa man ito tumama kay Ifrit. Samantala, ang mga adventurer ay pinipilit pigilan ng isang salamander, habang sinubukan ni Rimuru na i-dodge ang 2 pang salamander gamit si Ranga. Ngunit walang epekto ang water blade niya, at kung gagamit siya ng mas maraming tubig, maaari itong magdulot ng steam explosion na magdudulot ng malaking pinsala sa paligid. Hindi iyon isang opsyon, napansin ni Rimuru na nagdudulot ng pinsala ang icicle lance ni Ellen sa mga salamander. Ipinaliwanag ni Alexa na epektibo ang mga magic attacks laban sa mga espiritu. Naisip ni Rimuru ang isang plano, nakiusap siya kay Ellen na tamaan siya ng icicle. Bagaman nag-aalangan, sinunod ni Ellen ang utos, nilamon ni Rimuru ang icicle, in-analyze ito, at nakakuha ng kakayahang gamitin ito. In-improve pa niya ito sa isang mas malakas na icicle shotgun, na ginamit niya para pabagsakin ang 2 salamander sa isang malakas na tira. Ang natitirang salamander ay nagpa siya namang mag-suicide at sumabog sa harap ng mga adventurer. Ngunit si Joe ay sumalo ng atake at pinrotektahan ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, lahat ng adventurer ay nawalan ng malay at inutusan ni Rimuru si Ranga na dalhin sila sa ligtas na lugar. Ngayon, si Rimuru at Ifrit ay maghaharap ng walang iniindang paghahadlang.
Nagsimula si Ifrit sa pamamagitan ng pagsummon ng mga flame clones at paggawa ng lava field para tunawin si Rimuru. Gamit ang icicle shotgun, winasak ni Rimuru ang mga clones, ngunit nahulog siya sa bitag ni Ifrit, isang flare circle, isang napakalakas na atake na magtatapos sana sa kanya. Napaisip si Rimuru na ito na ang katapusan ng kanyang maikling, masayang buhay bilang slime. Ngunit napansin niyang wala siyang natatanggap na pinsala. Tinawag niya si Alexa para tanungin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Alexa na dahil sa temperature fluctuation resistance, automatikong nullified ang lahat ng fire attacks laban sa kanya. Habang nagbago na ang takbo ng laban, ginamit ni Rimuru ang steel threads na fireproof upang bitagin si Ifrit. Tinukso niya ang fire spirit, sinabing maliitin siya dahil wala nang bisa ang mga atake nito laban sa kanya. Sa wakas, ginamit niya ang kanyang predator skill at nilamon si Ifrit ng buo, epektibong iniwalay ito mula kay Shizuo. Sa loob ng tiyan ni Rimuru, nabalisa si Ifrit nang makilala niya si Veldora, na gustong siya naman ang makalaban. Samantala, sa labas, mahina na si Shizuo at nagpapahinga habang nasa tabi niya si Rimuru. Nagpasalamat si Shizuo sa kanya dahil iniligtas siya at napigilan mula sa pananakit ng mga mahal niya. Bilang ganti, nais niyang ibahagi ang kanyang kwento para maalala kung paano siya namuhay. Sinimulan niya sa araw kung kailan sinunog ang kanilang nayon. Habang tumatakas silang mag-ina mula sa mga apoy, bigla silang napaligiran ng mga ito, at natagpuan niya ang sarili sa harap ng Demon Lord Leon, isang makapangyarihang lalaki na may malamig at malupit na titig. Akala ni Leon ay patay na siya at tinawag siyang isang failed experiment, ngunit nang makitang buhay pa rin siya kahit may third-degree burns, inisip niyang may compatibility si Shizuo sa apoy. Ipinatawag ni Leon si Ifrit at pinalamon ito sa katawan ni Shizuo. Kaagad niyang sinubukan ang kanyang bagong sandata, isang birdman ang naghamon sa kanya sa pag-asang maging Demon Lord. Sa utos ni Leon, kinuha ni Ifrit ang kontrol sa katawan ni Shizuo at sinunog ang birdman hanggang sa walang natira. Impresyonado si Leon at nagpasya siyang palitan ang pangalan ni Shizuo sa Shizu. Ginawa niya itong tapat na alagad, bagaman wala naman siyang pagpipilian. Ikinwento ni Shizuo na may naging kaibigan siya sa tirahan ng Demon Lord, isang kapwa summon tulad niya. Sama-sama nilang inalagaan at inampon ng isang golden fox cub. Maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw, isinama ng kaibigan niya ang fox pup sa loob ng tirahan. Sa kasamaang palad, Ifrit ang kumontrol kay Shizuo nang magalit si Leon sa kuting, iniisip itong banta. Dahil dito, sinunog ni Shizuo ang fox pati na rin ang kanyang kaibigan hanggang maging abo. Nang mapagtanto ni Shizuo kung ano ang ginawa niya, siya'y labis na natakot at na-trauma. Sa kabila nito, nagpatuloy siyang magsilbi bilang pinakamalapit na alagad ng Demon Lord sa loob ng maraming taon. Isang araw, biglang sinalakay sila ng isang hero, at tumakas si Leon, iniwan si Shizuo bilang rearguard. Hinarap ni Shizuo ang hero ngunit agad siyang natalo. Bagaman madali siyang patayin ng hero, piniling hindi ito gawin. Sa halip, inalok siya ng free therapy session at sinabing okay na ang lahat. Muling bumalik ang mga damdamin ni Shizuo, at nagsimula siyang umiyak. Sa halip na iwan siya, inampon siya ng hero at binigyan ng maskara na nagbigay sa kanya ng resistance at kakayahang sugpuin si Ifrit sa loob niya. Sa tulong ng hero, natutunan ni Shizuo ang tungkol sa mundong ito. Dahil sa maskara, nagawa niyang kontrolin ang kapangyarihan ni Ifrit at nagsimulang tumulong sa mga nangangailangan, hanggang sa tinawag na rin siyang bagong hero. Ngunit isang araw, biglang naglaho ang hero ng walang bakas, tanging sinabi na magkikita silang muli balang araw. Para punan ng kawalan sa kanyang puso, patuloy na tumulong si Shizuo, ngunit makalipas ang mga dekada, naging mahirap na para sa kanya na sugpuin si Ifrit. Nagretiro siya at naging guro sa Kingdom of Ingresia para sa mga batang mula sa ibang mundo. Nagustuhan niya ang pagtuturo at nabuhay ng payapa. Marami sa kanyang mga estudyante ang nakapagtapos, at ang isa pa nga'y naging grandmaster ng lahat ng guild sa bansa. Nang makita niyang maayos na ang buhay ng kanyang mga estudyante, at dahil lalo pang nahirapang kontrolin si Ifrit, nagpa siya si Shizuo na lisanin ang kanyang trabaho at simulan ang huling paglalakbay, upang hanapin si Leon Cromwell, isa sa pinakamalakas na Demon Lords, at tanungin ito ng ilang mahalagang katanungan. Ang paglalakbay na iyon ang nagdala sa kanya dito, kasama ang ilang masasayang pakikipagsapalaran. Tinanong ni Shizuo ang tunay na pangalan ni Rimuru, at bilang kapalit, ibinahagi rin niya ang kanyang tunay na pangalan. Sa huli, humiling si Shizuo ng pabor, gusto niyang lamunin siya ni Rimuru, tulad ng pag-alis niya sa kanyang curse. Ayaw niyang manatiling bahagi ng mundong ito matapos siyang mamatay,
at nais niyang manatili sa loob ng tiyan ni Rimuro upang makapahinga ng payapa. Tinanggap ni Rimuro ang hiling niya at ipinangako na tatapusin ang misyon ni Shizu. Ipinaalam ni Shizu na ang pinakahangad niya ay kilalanin siya bilang tao ni Leon Cromwell at alamin kung may paraan para mapabalik sa kanilang mga mundo ang mga batang na-summon. Habang nauubos na ang lakas ni Shizu, ipinangako ni Rimuro, gamit ang kanyang dalawang pangalan, na hahanapin niya si Leon at sasagutin ang kanyang mga tanong. Sa kanyang huling sandali, nagpasalamat si Shizu bago siya tuluyang pumanaw, at ang kanyang katawan ay naging matanda at mahina. Gamit ang kanyang Predator skill, nilamon ni Rimuro ang kaluluwa ni Shizu, umaasang managinip siya ng masasayang panaginip habang nasa loob ng kanyang tiyan. Sa kanyang mga panaginip, muling nakasama ni Shizu ang kanyang ina at nabuhay silang masaya sa kanilang mundo. Hindi ako umiiyak, may mga onion cutting ninjas lang dito sa kwarto ko. Dumating ang adventure party at sina Rigard at Ranga upang kumustahin si Shizu, ngunit laking gulat nila ng ibang tao ang tumambad sa kanila. Madali namang nakilala ni Rigard at Ranga na si Rimuro iyon, ngunit nahirapan ang mga adventurer na paniwalaan na ang umiiyak na blue-haired person na kamukha ni Shizu ay ang friendly slime. Ikinwento ni Rimuro ang buong pangyayari, kung paano namatay si Shizu at hiniling na lamunin niya ito, kaya ginaya niya ang anyo ni Shizu. Bagaman nalungkot ang mga adventurer, muling sumigla ang kanilang loob nang sabihin ni Rimuro na iniisip ni Shizu na sobrang reckless nila at palaging napapahamak. Dahil dito, nagsimula silang magtalo at naglaho ang lungkot sa paligid. Nagpa siya ang party na bumalik at iulat ang kanilang natuklasan sa kagubatan, at nangako silang ipagsasabi ang mga magagandang bagay tungkol sa nayon at sa slime na namumuno rito. Ngunit bago sila umalis, nakiusap sila kay Rimuro na muling mag-transform sa anyo ni Shizu, upang makapagpasalamat sila sa kanya sa pamamagitan ng kanyang anyo. Napansin ni Rimuro na masyadong luma at shoddy ang gamit ng mga adventurer, kaya't nagpa siya siyang bigyan sila ng isang farewell gift. Labis ang kasiyahan ng mga adventurer nang matanggap nila ang armor na higit pa sa kaya nilang bilhin. Lalo pa silang natuwa nang malaman nilang ang gumawa nito ay ang tatlong tanyag na Dwarf Brothers at ang legendary blacksmith na si Kaijin. Matapos iyon, nagpaalam na ang grupo at bumalik sa kanilang guild, habang si Rimuro naman ay nagbigay ng huling respeto sa kanyang soulmate na si Shizu. Ipinangako niya sa kanya na hahanapin niya si Leon at sasagutin nito ang mga katanungang iniwan ni Shizu, at alam ni Rimuro na siya ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Ngunit bago gawin iyon, kailangan muna niyang malaman ang higit pa tungkol sa mundong ito at kung paano gumagana ang hierarchy of power, habang patuloy na pinapalago at pinalalakas ang kanilang nayon. Matapos ang labanan kay Ifrit, muling nagtrabaho ang mga goblin para ayusin at pagandahin ang kanilang nayon. Pinangunahan ni Kaijin at ang tatlong Dwarf Brothers ang paggawa ng mga bahay, damit, at iba pang mahahalagang bagay na kailangan ng komunidad, sa tulong ng mga goblin. Si Rigard at ang mga Goblin Lords naman ay bumuo ng isang plano para maayos na mapamahalaan ang nayon. Samantala, si Rimuro ay tahimik na nag-e-enjoy sa kanyang pribilehiyo bilang pinuno, dahil maayos na gumagana ang mga bagay kahit hindi siya nagbibigay ng direktang utos. Ngunit mayroon siyang isang mahalagang bagay na dapat gawin. Tiniyak niyang walang ibang makakakita sa kanya, at sa loob ng kanyang bahay, inilabas niya ang maskara ni Shizu na inayos niya. Ipinangako niyang iingatan ito bilang alaala ng kanyang soulmate. Matapos iyon, sabay tawa ng pilyo, inihanda ni Rimuro ang sarili na gamitin ang kanyang mimic skill. Nag-transform siya sa human form, ang blue-haired version ni Shizu, at sinuri kung maayos ang kontrol niya sa katawan at kung gumagana ang kanyang mga senses. Bagaman masaya siyang magkaroon ng human body, naisip niyang mas komportable pa rin siya sa pagiging slime. Bigla niyang naisip ang isang tanong at tinanong si Alexa kung kaya na ba niyang gamitin ang clone ng skill matapos niyang lamunin si Ifrit. Sinagot siya ni Alexa na kaya na niyang gamitin ang lahat ng skills ng Fire Spirit. Kaagad na nag-summon si Rimuro ng clone at laking gulat niya nang makita niyang mukhang si Shizu ang clone, at hindi siya. Napakaganda ng clone niya. Ngunit naguguluhan siya kung magiging lalaki ba siya o babae sa anyong ito. At naisip niyang baka hindi naman masama kung sisilipin niya ang sarili niyang katawan. Ngunit sa halip na makita ang inaasahan, nadiskubre niyang siya ay completely genderless. Natawa siya, inaasahan naman niya ito, dahil wala rin naman siyang kasarian noong slime pa siya. Naiintindihan niya ang sitwasyon at, habang nagbibihis, muling tinanong si Alexa kung ano ang itim na usok na nakita niya nang likhain ang kanyang clone. Ipinaliwanag ni Alexa na ang itim na usok ay dulot ng paggamit ng magic upang lumikha ng bagay na mas malaki kaysa sa normal na sukat ng katawan. Nabigyan ng ideya si Rimuro,
pwede kaya niyang gawing adult version ang sarili niya. Sinubukan niya ito, at nalaman niyang magiging gwapong lalaki siya kapag lumaki. Dahil kaya rin niyang baguhin ang anyo ng kanyang katawan ng malaya, sinubukan niyang gawing parehong masculine at feminine ang anyo niya. Pero huminto siya bago pa makita ang mga bagay na hindi na dapat makita. Kahit virgin pa siya sa loob ng 37 taon, nagawa pa rin niyang kontrolin ang sarili at hindi tumingin sa adult female version niya, na eksaktong kamukha ni Shazou. Napagtanto niya na ito ang tunay na gender fluidity. At kung sakali mang may woke dude na magtangka siyang bigyan ng lecture tungkol sa pagiging gender fluid, pwede na niyang itanong sa kanila, kaya mo bang gawin ito? Habang nag-uulat si Rigger, napagtanto ni Rimuro na dahil nasa human form na siya, mayroon na siyang sense of taste at kaya na niyang kumain ng masasarap na pagkain. Simula nang ma-reincarnate siya bilang slime, hindi pa siya nakatikim ng kahit ano, kaya agad niyang naisip ang mga pagkain sa menu. Sa kanyang pag-iikot sa nayon, nakasalubong niya sina Rigger, Gobta, at ang iba pang miyembro ng hunting party. Inutusan niya silang manghuli ng masarap na hayop dahil sasabay siyang kumain sa kanila. Habang nag-uusap sila, biglang napatingin si Gobta sa dibdib ni Rimuro at nagtanong kung lalaki rin kaya ang kanilang mga dibdib kung kakain sila ng marami. Sa halip, pinalipad siya ni Rimuro gamit ang isang roundhouse kick. Nangako si Rigger na didisiplinahin si Gobta, pero idinagdag nito na walang kakulangan ng hayop na maaaring hulihin, dahil marami raw ang mga wild beasts na paparating sa lugar. Naisip niya na baka dahil ito sa seasonal migration, pero nagduda si Rimuro at inutusan si Ranga na samahan ang hunting party kung sakaling kailanganin nila ng dagdag na lakas. Samantala, pumunta si Rimuro sa kuweba kung saan nakulong si Veldora upang subukan ang degenerate skill na nakuha niya mula kay Shazou. Hindi ito tungkol sa mga degenerates tulad natin. Ito ay isang skill na maaaring pagsamahin ang iba't ibang skills upang lumikha ng bago, o kaya'y disintegrate ang mga ito sa mas maliliit na bahagi. Dahil mahalaga ang skill na ito kay Shazou, nagpa siya si Rimuro na gamitin ito ng maayos. Sa paggamit niya, nakakuha siya ng Black Flame, isang makapangyarihang extra skill. Bukod dito, sinubukan din niya ang maskarang iniwan ni Shazou. Nang isuot niya ito, sinabi ni Alexa na lubos nang nasugpo ang aura na inilalabas ni Rimuro, kaya't mukha na siyang ordinaryong tao sa paningin ng iba. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang telepathic message mula kay Ranga na may nagaganap na emergency. Agad na tumakbo si Rimuro patungo sa kagubatan at nakita si Gobta na sinaksak ng isang puting swordsman, habang ang ibang goblin at wolves ay nakahandusay na walang malay sa lupa. Dalawang lalaking may sungay ang nakatayo sa harap niya, isang pula at isang puti. Dahil wala pa siyang ideya kung sino sila, tinawag muna niya silang Red at White. Habang papalapit si Rimuro sa dalawang kalaban, nakita niyang nakikipaglaban si Ranga sa dalawa pang nilalang na kagaya nila. Ngunit bago siya makalapit para sa isang malaking atake, pinigilan siya ng isang pader ng asul na apoy na itinapon ng isang pink-haired girl mula sa parehong lahi. Si Rigger naman ay nakikipaglaban din sa isa pang babae. Tinawag ni Rimuro si Rigger pabalik, at nang muling magsama-sama silang lahat, humingi ng paumanhin sina Ranga at Rigger dahil hindi nila napigilan ang mga kalaban, sobrang lakas nila, at ang isa pa sa kanila ay marunong gumamit ng magic. Nabuo na ang 6 na horned people, at sinabi ni Rigger na sila ay ogres, isa sa mga mas makapangyarihang lahi sa kagubatan. Ngunit iba ang itsura nila kumpara sa mga ogres na nakikita ni Rimuro sa mga pelikula at laro, mukha silang mas maayos at elegante, at may dala pang mga Japanese swords. Sinubukan ni Rimuro na makipag-usap, iniisip na walang dahilan para makipaglaban. Alam niyang mas malakas ang mga ogres kaysa sa goblins, pero walang sino man sa kanila, pati si Gobta, ang nasugatan ng malubha. Sa halip, pinatulog lang sila gamit ang magic, habang iniisip niyang ayusin ito ng maayos, sinimulan siyang pagmumurahin ng mga ogres, tinawag siyang demon at inakusahan na itago ang kanyang tunay na anyo. Lalo nang naging agresibo si Red, na nagsabing imposibleng isang normal na tao ang makapagpaalipin ng napakaraming halimaw. Napanatag daw nila ang hinala nila dahil sa suot niyang maskara. Nais sanang magpaliwanag ni Rimuro, ngunit ayaw makinig ni Red. Sigurado siyang kasabwat si Rimuro sa pag-atake sa kanilang nayon. Wala nang ibang pagpipilian si Rimuro kundi labanan sila. Inutusan niya si Ranga na harapin si Pink, pero ipinagbilin na huwag itong patayin. Siya naman ang bahala sa iba pa, nag-alala si Ranga dahil 5 ang kalaban nila, ngunit tiwala si Rimuro na kaya niyang manalo. Masyadong minaliit ni Red si Rimuro at buong puwersang umatake, ngunit wala itong tinamaan dahil nakalipat na si Rimuro upang harapin ang malaki at matipunong kalaban na may martilyo.
Bago ito makasugod, ginamit ni Rimuru ang paralysis breath at pinatulog ito. Bigla namang umatake ang hindi pa pinapangalanang babae mula sa likod, ngunit naiwasan iyon ni Rimuru, bagaman napatingin pa siya sandali sa malalaking assets nito. Sa kabila nito, nagamit pa rin niya ang steel threads upang atali siya. Nang sumugod ang assassin type na kalaban, nasira agad ang espada nito nang tamaan ng body armor skill ni Rimuru. Isang suntok lang, at lumipad ito palayo. Ngayon, natira na lang sina Red at White. Sinabi ng matandang swordsman, White, na alam niya ang bawat skill na ginamit ni Rimuru at ang mga nilalang na pinagkunan nito. Nagbabala siya kay Red na baka mas marami pang skills ang slime. Naisip ni Rimuru na malaking problema ang matandang ito, pero gusto niyang makipag-usap ngayon na nakita na nila ang kanyang kapangyarihan. Hinimok niya sila na itigil na ang laban, ngunit lalo pang nakumbinsi si Red na kasabwat si Rimuru ng mga orcs na sumalakay sa kanilang nayon. Tinitiyak niya na si Rimuru ay isa sa mga demons na sangkot sa sabwatan. Sinubukang linawin ni Rimuru ang pagkalito ni Red, ngunit bago siya makapagsalita, biglang umatake ang matandang swordsman ng palihim. Mabilis nitong sinugatan si Rimuru, nakatakas man ang kanyang ulo, naputol naman ang kanyang braso. Ginamit ng matanda ang pagkakataong makalusot sa magic sense ni Rimuru at winasak ang kanyang depensa upang maputol ang braso niya. Ngunit mukhang hindi pa kontento ang matanda sa nagawa nito. Ngayon na inisip ni Red na may malinaw silang pagkakataon para manalo, nagbigay siya ng mga salitang nagbubuod ng kasabihang, "Pride comes before a fall." Ngunit tahimik lang na pinulot ni Rimuru ang kanyang naputol na kamay, inabsorb ito pabalik sa katawan, at agad na ni-regenerate ang nawala. Tinanong niya ang mga ogre kung iniisip pa ba nilang kaya nilang manalo. Gumamit si Red ng kanyang special attack, Overflame, ngunit dahil fire-resistant si Rimuru, naglakad siya palabas ng apoy na para bang wala lang. Pinuri pa niya ang mga ogre, sinabing in-underestimate niya sila, ngunit ngayon ay ipapakita niya ang trailer ng kanyang tunay na kapangyarihan. Hinubad niya ang maskara at pinakawalan ng kanyang terrifying aura. Pagkatapos, ipinakita niya ang bago niyang skill, ang Black Flame, at naglabas ng tornado ng itim na apoy, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Pink. Sinabi niya na ang apoy ay mula mismo sa kanyang sariling lakas, at ang laki ng apoy ay nagpapakita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng isang tao, at dahil itim ito, syempre, malaki iyon. Hindi pa kontento si Rimuru, kaya ipinakita niya ang isa pang skill, Black Lightning, at ginamit ito upang durugin ang isang malaking bato. Tinanong niya ang mga ogre kung natatakot na sila o gusto pa nilang ituloy ang laban. Ngayon, halatang kinakabahan na si Red, sinabi ni White kay Red na kunin ang prinsesa at tumakas na, habang siya naman ang magpapaiwan upang harapin si Rimuru. Pero bilang leader ng mga ogre, ayaw ni Red tumanggap ng utos mula sa iba. Inamin ni Red na wala siyang laban kay Rimuru, ngunit bilang pinuno ng mga ogre, responsibilidad niyang ipaghiganti ang kanyang mga nasawing kababayan, kahit pa walang pag-asang manalo. Sa puntong ito, napagtanto ni Rimuru na ang plano niyang takutin sila ay hindi nagtagumpay. Bago pa man gumawa ng masama si Red, humarap si Pink at sinabi na baka nagkakamali sila. Ipinaliwanag niya na hindi ito maaaring ang parehong demon na responsable sa pagkawasak ng kanilang nayon. Kung siya nga iyon, sapat na ang lakas niya upang wasakin silang lahat mag-isa, at hindi na niya kakailanganing umasa sa mga orcs para gawin ang maduming trabaho. Sa wakas, nakinig si Red sa kanyang kapatid at tinanong si Rimuru kung sino ba talaga siya. Sumagot si Rimuru na isa lang siyang slime, nag-transform siya pabalik sa kanyang slime form, sabay ipinakita ang kanyang maskara upang patunayan na hindi ito katulad ng maskara ng kanilang mga kalaban. Nang maunawaan ng mga ogre ang kanilang pagkakamali, yumuko si Red at humingi ng paumanhin kay Rimuru. Ayos na ang lahat, at inanyayahan ni Rimuru ang mga ogre na sumama sa kanilang piging sa nayon sa gabing iyon. May alinlangan ang mga ogre, ngunit sinabi ni Rimuru na dahil walang nasaktan ng seryoso, maayos lang ang lahat. Matapos gamutin ang mga sugat at manghuli para sa piging, bumalik si Rimuru sa nayon kasama ang mga ogre at goblin. Tinanong niya si Red kung ano ang pangalan niya, ngunit sinabi ni Red na wala ni isa sa kanila ang may pangalan, isang paalala na madaling makalimutan ni Rimuru na walang mga pangalan ang karamihan sa mga halimaw sa mundong ito. Nagsimula ang piging pagdating ng gabi, at ang unang putahe ay inihain kay Rimuru habang sabik na naghihintay ang mga goblin sa kanyang reaksyon. Nang kumagit siya sa isang ulam na kahawig ng kebab, labis siyang natuwa, ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng pagkain mula nang makarating siya sa mundong ito. Sa wakas, naisip niya na sulit na talagang mabuhay sa mundo ngayon. Habang lahat ay nag-e-enjoy sa piging, sina Rigard, Rhaegar,
At kay Jin ay umupo kasama ang dalawang pangunahing ogre, nakikinig sa kanilang malungkot na kwento. Ikinwento ng mga ogre na inatake sila ng orcs, at ayon sa logic ng mundong ito, imposible ito. Ang mga orc ay mga halimaw na kahawig ng mga baboy at mas mahina kaysa sa mga ogre, hindi maiisip na maglunsad sila ng digmaan laban sa mga mas malalakas sa kanila. Ngunit inatake nila ang kanilang nayon isang gabi, sinilaban ito, at dumating na parang isang hukbong may suot na full plate armor at may dala-dalang mga sandata. Kasama ng mga orc ang isang makapangyarihang masked demon, at iyon ang dahilan kung bakit nila napagkamalan si Rimuru na kalaban. Sa tingin ng mga ogre, ang pinaka-posibilidad ay nakipag-alyansa ang mga orc sa isang demon lord. Sa resulta ng laban, mula sa 300 ogre, 6 na lang ang natira. Nang marinig ito ni Rimuru, lumapit siya sa grupo at tinanong si Red kung ano ang balak niya ngayon. Sa isip ni Red, paghihiganti lang ang natitirang layunin niya, at nais niyang palakasin ang kanilang grupo upang mahanap ang mga orc at ang demon. Ngunit wala siyang ideya kung saan magsisimula, naisip ni Rimuru na walang malinaw na plano si Red, kaya't inihain niya ang kanyang mungkahi, pumayag ba silang maging mga alagad niya. Ipinangako niyang bibigyan sila ng pagkain, damit, at tirahan bilang kapalit. Nag-aalala si Red na baka mapahamak ang Goblin Village sa kanilang pag-alyansa. Ngunit ipinaliwanag ni Rimuru na iyon din ang kanyang iniisip. Kung libu-libong orc ang umaatake sa mga nayon, malamang na darating din sila sa kanilang nayon sooner or later. Kaya't ang pagpapalakas ng kanilang puwersa ay susi sa kaligtasan ng nayon. Ipinangako ni Rimuru na lalaban siya kasama nila kung sakaling dumating ang panganib. Kinailangan ni Red ng oras para pag-isipan ang alok ni Rimuru. Pumunta siya sa kagubatan upang hanapin ang tamang sagot, dahil nakasalalay sa desisyong ito ang kapalaran ng kanilang clan. Kinaumagahan, bumalik siya sa bahay ni Rimuru at inihayag na ang mga ogres ay isang uring mandirigma na walang problema sa paglilingkod sa mga mas malakas sa kanila. Subalit, naglagay siya ng kondisyon, nais nilang maging malaya sa sandaling talunin nila ang leader ng mga orcs. Sa huli, tinanggap ni Red ang alok ni Rimuru na maging alagad nito. Napansin ni Rimuru na seryoso si Red sa kanyang desisyon. Nais niyang tiyakin na hindi niya ito pagsisisihan, kaya't ipinasya niyang pangalanan silang lahat, isang tanda na sila ay opisyal na niyang mga alagad. Nagulat ang mga ogre nang malaman nilang bibigyan sila ni Rimuru ng mga pangalan, lalo na't ipinaliwanag pa ng ogre princess, si Pink, na may panganib na kasangkot sa pagbibigay ng pangalan sa mga malalakas na halimaw. Ngunit hindi pinansin ni Rimuru ang babala niya, mayabang niyang iniisip na alam na niya ang tungkol sa pagkapagod ng magic energy, at dahil 6 lang naman sila, walang magiging problema. Sa labis na pasasalamat, pumayag si Red na pangalanan siya ng Great Slime, at wala namang pagtutol mula sa grupo. Sinimulan ni Rimuru ang proseso ng pagbibigay ng pangalan, ngunit ang susunod na narinig niya ay mga boses ng 2 batang babae na nagtatalo tungkol sa pag-aalaga sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang 2 maliit na slimes ang nagpapahinga sa ibabaw ng kanyang katawan. Habang inaantok pa, tinanong niya kung sino sila, pilit na inaalala kung ano ang nangyari. Biglang bumati sa kanya ang Ogre Prince at sinabing nag-evolve siya sa Kijun matapos niyang pangalanan bilang Venom Arrow. Naalala ni Rimuru na nawalan siya ng malay matapos pangalanan ang mga ogre. Tinanong niya si Alexa tungkol sa mga Kijun at nalaman niyang sila ay isang rare subspecies na ipinanganak mula sa mga ogre. Magandang balita iyon, napansin din niya na si Venom Arrow, dati si Red, ay mas maliit ngayon, ngunit mas malakas. Samantala, ang Ogre Princess, na ngayon ay pinangalan ng Shuna, ay lalo pang gumanda. Ang babae namang buhat sa kanya, si Xian, ay nagpakita ng 2 bagay na agad niyang nagustuhan tungkol sa kanyang personalidad. Sa likuran ni Venom Arrow ay ang matandang swordsman na dating pumutol sa braso ni Rimuru, ngayon ay si Hokuro na mukhang mas bata na rin. Kasama rin nila si Zoe, ang assassin, na tahimik na lumitaw mula sa mga anino. Ipinaliwanag ni Alexa na ang pagbibigay ng pangalan sa mas malalakas na halimaw ay kumakain ng mas maraming magic energy, kaya nawalan ng malay si Rimuru kahit 6 lang ang pinangalanan niya. Ang isa sa mga ogre, si Kuro, ay naging apprentice ni Kaijin at dumating upang bumati kay Rimuru. Laking tuwa ni Rimuru nang makita niyang si Kuro lang ang mukhang normal sa lahat ng mga gwapong mukha sa grupo, isang bagay na nakarelate siya dahil dati rin siyang mukhang ordinaryo sa kanyang nakaraang buhay. Habang nanonood si Rimuru, nagsasanay si Hokuro ng mga batang goblin sa swordsmanship, ngunit napakahigpit niyang guro at walang iniiwang awa sa kanyang mga estudyante, lahat ay dahil kay Gobta, na masyadong sabik matutong gumamit ng espada.
Nag-usap si Rimuro at Benimaru tungkol sa Orc Lord, isang unique monster na ipinapanganak sa bawat ilang siglo. Ayon sa mga kwento, ang Orc Lord ay may kakayahang takutin at kontrolin ang kanyang mga kaalyado, na ginagawa siyang pinaka-epektibong leader. Naisip ni Benimaru na ang Orc Lord ang nangunguna sa mga orc na umatake sa kanilang nayon, dahil wala sa kanila ang nag-alala sa pagkawala ng mga kasama sa labanan. Tinanong ni Rimuro kung may iba pang dahilan kung bakit sila inatake. Ipinaliwanag ni Benimaru na ilang buwan bago ang pag-atake, isang shady demon ang dumating sa kanilang nayon at inalok siyang bigyan ng pangalan. Naramdaman ni Benimaru na parang scam ito, kaya tumanggi siya. Ang demon ay umalis matapos siyang sampain at sinabing, doblehin ang alok at ibigay ito sa susunod. Naisip ni Benimaru na baka iyon ang dahilan ng galit ng demon, ngunit alam niyang hindi siya dapat tumanggap ng pangalan mula sa isang hindi mapagkakatiwalaang master. Natuwa si Rimuro at tinanong kung ano ang pangalan ng demon. Sinabi ni Zoe, na lumitaw mula sa mga anino, na ang pangalan ng demon ay Gelmud. Naalala ni Rimuro na si Gelmud ang parehong demon na nagbigay ng pangalan sa kapatid ni Rigier. Naisip niya na baka naglalakbay lang si Gelmud sa mundo para bigyan ng pangalan ang mga halimaw, isang kakaibang libangan, sa totoo lang. Nagulat si Zoe ng isa pang mahalagang balita, nakita niya ang Lizardmen, isa pang malakas na lahi, na lumalapit sa kalapit na Goblin Village para makipagnegosasyon. Iniisip niyang maaaring pumunta rin sila sa nayon ni Rimuro. Paglipas ng ilang araw, ang mga ogre ay naging bahagi na ng sistema sa nayon. Si Shuna ay nagtuturo sa mga Dwarf Brothers ng proseso ng paggawa ng silk mula sa mga helmets, habang si Xian ay nagdala kay Rimuro sa kanilang workshop. Ipinahayag niyang siya na ang secretary ni Rimuro, at dahil iniwan siya sa party room, hinayaan na lang siyang manatili sa kanyang bagong posisyon. Mukhang nagkaroon ng rift sa pagitan ng dalawang Cajun beauties, parehong gustong makasama si Rimuro palagi. Para silang nag-aagawan at hinay-lahila si Rimuro na parang pizza dough, habang pinapanood ni Garm at ng kanyang mga kapatid ang pagtatalo ng dalawang babae para sa isang lalaking hindi man lang nila kauri. Sa kabila nito, somehow nagawa ni Rimuro na masatisfy silang dalawa ng sabay. Dinala ni Xian si Rimuro sa dining hall kung saan nakaupo na sina Benimaru at ang iba pang mga kasama. Nang marinig nila na si Xian ang nagluto ng hapunan para kay Rimuro, tila bumalik sa kanilang isipan ang mga trauma mula sa nakaraan. Agad namang nagpaalam si Zoe, sinabing kailangan niyang mag-scout sa paligid. Nag-transform si Rimuro sa kanyang human form, at nang makita niyang pinapawisan si Benimaru, naisip niyang baka hindi magaling magluto si Xian, sa kabila ng pagiging mukhang maaasahan. Nang ilabas ni Xian ang ulam, na parang galing sa sewer, nakumpirma ni Rimuro na tama ang kanyang hinala. Inutusan siya ni Xian na kumain agad, habang si Benimaru ay umiwas ng tingin at si Hakuro ay tila naglaho, sinadyang hindi makita. Nang maisip ni Rimuro na kahit papaano ay hindi naman siya mamamatay sa pagkain nito, kumuha siya ng isang kutsara. Subalit nang makita ang itsura ng pagkain, pinawisan siya at humingi ng tulong kay Alexa. Sinabi ni Alexa na kung ayaw niyang mamatay, ipikit niya ang kanyang mga mata at itulak ang kutsara pakanan. Sinunod ni Rimuro ang payo at itinulak ang kutsara pakanan, at sakto namang napunta ito sa bibig ni Gobta, na nagkataong nandun malapit sa kanya. Habang kumakain si Gobta, mabilis itong sinakal ng malaswang lasa ng pagkain. Namula siya, nagkikisay sa sakit, nagkulay ube ang mukha, at nawalan ng malay habang bumubula ang bibig. Palem, maliit na goblin, sinabi ni Rimuro kay Xian na sa susunod na magluluto siya, kailangan munang tikman ni Benimaru at aprobahan ito bago ihain sa iba. Umaasa si Rimuro na gagawin ito ng maayos ni Benimaru upang maiwasan pa ang mga trahedya tulad ng sinapit ni Gobta. Gusto ko sanang makita si Gordon Ramsay na tikman ang luto ni Xian at marinig ang kanyang tapat na opinyon. Pumunta si Rimuro kina Kaijin at ang kanyang apprentice, ngunit masyado silang abala sa kanilang trabaho kaya't wala siyang pagkakataong makisali sa usapan. Dumating si Rigier upang iligtas si Rimuro at ipinaalam na may dumating na envoy ng Lizardmen upang makipag-usap sa kanya. Sumama ang mga bagong evolved na ogre habang papunta si Rimuro upang salubungin ang mga bisita. Nang marating nila ang Lizardmen sa labas ng nayon, sinimulan ng mga ito ang kanilang military routine at ipinakilala ang kanilang leader, isang mayabang, flashy, at tila medyo gullible na lizardman na nagngangalang Gabiro. Ipinagmalaki ni Gabiro ang kanyang intro, at sinabing ang mga goblins ay magkakaroon ng karangalan na maglingkod sa ilalim niya, isang named lizardman at ang magiging pinuno ng kanilang tribo. Naiinis si Rimuro kay Gabiro, at mas lalo pa ng simulang pisilin ni Xian si Gabiro ng mariin.
Sinabi ni Gabiro na tumigil siya, ngunit kung ako ang nasa kalagayan niya, siguro'y na-enjoy ko muna ito bago mawalan ng malay. Sinabi ni Rigger na masyadong biglaan ang alok ni Gabiro, ngunit ipinagpatuloy pa rin ni Gabiro ang pagiging mayabang. Inilahad niya ang banta ng Orc Army na sumasalakay sa kagubatan at sinabing poprotektahan niya ang mga mahihina laban dito. Ngunit nang makita niya sina Rigard, ang dalawang gwapong ogre, at si Xian na napakaganda, tila siya pa ang napahanga. Pinag-usapan ni Gabiro at ng kanyang mga tauhan kung talaga bang may mahina sa nayon, dahil tila walang mukhang weak lang sa paligid. Naisip ni Rimuro na magiging kapaki-pakinabang ang pakikipag-alyansa sa mga lizardmen, ngunit sa ugali ng kanilang envoy, nagsimula siyang magduda. Mukhang mas masahol pa ang magkaroon ng mga kaibigang tulad ni Gabiro kaysa sa magkaroon ng malalakas na kaaway. Binago ni Gabiro ang kanyang taktika at sinabi na narinig niya ang tungkol sa mga goblin na nakatame sa direwolves. Inalok niya sila na maging mga officer sa kanyang army. Naiirita na si Xian, habang ngumiti si Venom Arrow at nagtanong kay Rimuro kung maaari na niyang patayin ang silly reptiles. Pinigilan ni Rimuro si Venom Arrow na maging marahas at ipinaliwanag sa Lizardman na siya mismo ang nagpaalyansa sa mga wolves upang maging kanilang mga kaibigan at kakampi. Natawa si Gabiro at sinabing nakakatawa ang biro ni Rimuro, kaya't tinawag ni Rimuro si Ranga para ipakita sa mayabang na Lizardman ang katotohanan. Lumabas si Ranga sa kanyang totoong laki at ginamit ang menace skill upang takutin ang mga Lizardmen. Napansin ni Venom Arrow ang laki ni Ranga at pabirong nagtanong, ganito na ba siya kalaki palagi? That's what she said, sumagot si Rimuro na mas kapaki-pakinabang ang ganitong laki kapag kailangan takutin ang mga hanggal. Ngunit mukhang may tapang din si Gabiro, hindi man lang siya kinabahan sa harap ni Ranga. Sa halip, magalang niyang pinuri ang magandang mata at malambot na balahibo ng wolf. Sinabi pa niya na kahanga-hanga ang wolf, ngunit sayang daw na pinasunod ito ng isang slime at ginawa itong alipin. Ipinangako niyang tatalunin ang slime at palalayain si Ranga upang maging kakampi. Sumigaw ng suporta ang mga tauhan niya, at tila na-enjoy ni Gabiro ang kanyang 15 seconds of fame. Samantala, galit na galit si Ranga dahil tinawag siyang alipin ng isang walang kwentang lizardman. Handa na siyang kumain ng lizard meat, ngunit biglang sumulpot si Gobta, masigla pa ring naglalakad na para bang walang nangyari. Naisip ni Rimuro na patay na si Gobta, at ganoon din ang iba. Ngunit walang pakialam si Gobta at sinabing syempre buhay pa siya. Sinuri siya ni Alexa at iniulat na dahil sa sobrang sama ng luto ni Xian, nakuha ni Gobta ang poison resistant skill upang ma-neutralize ang epekto nito. Napahanga si Rimuro dahil kahit siya ay wala pang poison resistance. Walang oras para magmayabang, dahil biglang binuhat ni Ranga si Gobta at inilagay sa harap ni Gabiro. Sinabi ni Ranga na kung matatalo ni Gabiro si Gobta, isasaalang-alang nila ang kanyang alok. Natuwa si Rimuro sa ginawang ito ni Ranga, tama ang desisyon ng wolf. Kung siya mismo ang lalaban, baka agad mamatay si Gabiro. Masyadong kampante si Gabiro at tinukso pa si Rimuro, na sinagot naman nito na ibigay ni Gabiro ang lahat ng kanyang makakaya. Ipinangako ni Rimuro na kung manalo si Gabiro, makakakuha siya ng custom-made weapon. Ngunit kung matatalo siya, kakainin niya ang luto ni Xian bilang parusa. Dahil mas nakakatakot ang parusa kaysa sa premyo, agad nag-Super Saiyan si Gobta para maiwasan ito. Naghanda na para sa laban ang mga mandirigma, pinagmamalaki ni Gabiro na ang mga lizardmen ay mga inapo ng dragons at hindi kailanman matatalo ng mga hamak na goblin. Ngunit habang nagdadaldal siya, sinamantala ni Gobta ang pagkakataon at agad siyang inatake gamit ang sibat. Halos hindi naiwasan ni Gabiro ang atake at agad namang bumawi, ngunit nawala si Gobta sa kanyang paningin. Habang nagtataka kung saan napunta ang goblin, biglang lumitaw si Gobta mula sa kanyang anino at sinipa sa batok si Gabiro, dahilan para mawalan ito ng malay. Habang binibigyan ng nararapat na parangal si Gobta, napaisip si Rimuro na baka nga isang genius si Gobta. Sa totoo lang, inasahan ni Rimuro na matatalo si Gobta, at plano niyang hayaan ang mga ogre at si Rigard na bugbugin ang mga lizardmen pagkatapos. Ngunit dahil nanalo si Gobta, ipinakita ni Rimuro na parang inasahan din niya ang resulta. Tulala ang mga lizardmen sa pagkatalo ni Gabiro, at sinabi ni Rimuro sa kanila na makikipaglaban sila laban sa mga orc, ngunit hindi sila maglilingkod sa kahit sino. Sa pagtakbo ng mga lizardmen palayo, sinabi nilang babalik sila, para saan pa? Para sa mas maraming kahihiyan, ngayon, kailangang pag-isipan ni Rimuro kung ano ang magiging plano nila. At mukhang kailangan niya itong gawin ng mas maaga kaysa inaasahan,
dahil iniulat ni Zoe na nakita ng isa sa kanyang mga clones ang isang hukbo ng 200,000 orcs na nagmamarcha malapit sa ilog. Tinatayang aatakihin nila ang teritoryo ng mga lizardmen. Nagulat si Rimuro sa laki ng hukbo at tinanong ang kanyang mga tauhan kung ano kaya ang motibo ng mga orc. Ipinaliwanag ni Kaijin na ang mga orc ay mga mangmang na nilalang, kaya't malamang na may ibang nilalang ang nagmamaniobra sa kanila sa likod ng pagsalakay. Sumang-ayon si Rimuro, sinabing malamang na may isang Demon Lord na nasa likod nito, at si Gelmad ang prime suspect, ang demon na may alitan sa mga ogre. Si Rimuro mismo ay may personal na layunin, nais niyang maging Demon Lord upang makalapit sa taong nagpahirap kay Shazo. Sinabi ni Venom Arrow na kahit wala mang Demon Lord na sumusuporta sa mga orc, tiyak na may isang Orc Lord na nagkakaisa at namumuno sa kanila. Tanging isang legendary monster lang ang makakapamuno ng ganoon kalaking hukbo ng mga orc. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap, tumanggap si Zoe ng ulat mula sa isa sa kanyang mga clones. Sinabi nitong isang Dryad ang nais makipagkita kay Rimuro. Kahit hindi sana tatanggap ng bisita si Rimuro, nang marinig niya ang tungkol sa Dryad, hindi na niya pinaganya ang utak niya para mag-isip. Sa dami ng mga tree spirits na nakita niya sa mga laro at comics, hindi na siya nag-aksaya ng oras at inanyayahan itong pumasok. Isang bulaklak ang sumibol sa gitna ng mesa, at mula rito ay lumabas ang isang napakagandang Dryad na nagngangalang Trainee, 1,000 taong gulang na introverted na forest spirit na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa mga tao. Magalang at maayos na bumati si Trainee kay Rimuro at sa kanyang mga alagad, sabay humingi ng paumanhin para sa biglaang pagbisita. Dumating siya na may isang kahilingan, nais niyang talunin ni Rimuro ang Orc Lord. Bumaba siya ng mahinahon mula sa mesa, ngunit nag-aalangan pa rin si Rimuro na tanggapin ang kanyang hiling. Lumapit si Venom Arrow at sinabing medyo makasarili ang kahilingan ni Trainee, lalo't isa siyang estranghero. Tinanong niya kung bakit ito narito, at ipinaalala na may iba pang mas malalakas na lahi kaysa sa goblins. Sumagot si Trainee na alam niya iyon at sana'y pumunta siya sa Ogre Village, kung buhay pa lamang ang lahat ng ogre. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin si Rimuro, na ayon sa kanya ay malamang na pinakamalakas na nilalang sa buong kagubatan sa ngayon. Ipinaliwanag ni Trainee na kung sakaling salakayin ng Orc Lord ang kanilang Dryad settlement, wala silang kakayahan na ipagtanggol ang sarili, kaya humihingi siya ng tulong sa isang malakas na kakampi. Sinabi ni Venom Arrow na sa ngayon ay haka-haka pa lamang nila na may Orc Lord, ngunit ipinaliwanag ni Trainee na alam ng mga Dryad ang lahat ng nangyayari sa kagubatan, at kumpirmadong mayroon ngang Orc Lord. Nagpa siya si Rimuro na bigyan siya ng sagot pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti at makakalap pa ng karagdagang impormasyon. Walang problema si Trainee sa desisyon na ito at mukhang mas komportable siya sa pagpupulong kaysa inaasahan, tila hindi nga siya ganun ka-introverted tulad ng unang inisip ni Rimuro. Samantala, kitang-kita ang kaba kina Rigard at Kaijin na nakaupo sa tabi ni Trainee. Ipinagpatuloy ni Rimuro ang pagpupulong at tinanong kung may ideya ba ang sinuman kung ano ang hinahabol ng mga orc. Si Shuna ang unang sumagot at inutusan si Zoe na ipahayag ang kanyang natuklasan sa kanilang pagsisiyasat. Sinabi ni Zoe na wala siyang nakitang kahit isang bangkay sa sinuri nilang Ogre Village, walang patay na ogre o orcman. Dito nila napagtanto kung paano napapakain ng mga orc ang kanilang napakalaking hukbo. Hindi agad naintindihan ni Rimuro ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Trainee na ito ay dahil sa unique skill ng Orc Lord na, Starved. Ang epekto ng skill na ito ay umaabot sa lahat ng orc sa ilalim ng pamumuno ng Orc Lord. Tulad ng mga locusts na sumisira sa lahat ng kanilang madaanan, ang mga orc ay hindi nagtitira, kahit sa sarili nilang mga kasamahang namatay sa labanan. Bukod pa rito, lahat ng kanilang kinain ay nagdaragdag sa kanilang lakas at kakayahan, kaya't mas lalo silang lumalakas habang patuloy sa pagkain. Bagaman parang kahawig ito ng predator skill ni Rimuro, may malubhang side effect ito, ang mga orc ay palaging gutom at hindi kailanman nakakaramdam ng pagkabusog. Dahil dito, tuloy-tuloy lang silang sumusulong, winawasak ang buong ecosystem sa kanilang daraanan. Napagtanto ni Rimuro na hindi dominance ang hinahabol ng mga orc, kundi kapangyarihan. Idineklara niya na kung magpapatuloy ito, hindi magiging ligtas ang kanyang nayon. Lahat ng nasa nayon, mula sa mga hobgoblins, kaijin, hanggang sa mga tempest wolves, ay magiging paboritong pagkain ng mga gutom na orc. Sinabi pa ni Venom Arrow na kahit ang pinakamalakas na slime sa mundo ay tiyak na magiging masarap na target para sa kanila. May karagdagan pang impormasyon si Trainee, ibinahagi niya na may isang demon na nagtatrabaho sa ilalim ng isang demon lord at tumutulong sa mga orc, isang demon na interesado rin si Rimuro at ang kanyang mga kasama.
Naisip ni Rimuro na mas tuso at tactical si Trainee kaysa sa inaasahan. Muling nagmakaawa si Trainee na talunin ni Rimuro ang Orc Lord sa ngalan niya. Hindi sigurado si Rimuro, kaya tinanong niya si Alexa kung ano ang opinyon nito tungkol sa Dryad. Ipinaliwanag ni Alexa na ang mga Dryad ay mga Guardian of the Forest, kilala sa pagpapatupad ng Divine Judgment laban sa mga kontrabida, kaya't mapagkakatiwalaan si Trainee. Habang iniisip ni Rimuro ang posibilidad ng pagharap sa 200,000 orcs, biglang niyakap siya ni Xian at sinabing syempre lalaban sila, walang Orc Lord na makakatalo sa kanilang master. Medyo naiinis si Rimuro sa pagiging sobrang close ni Xian, pero ganoon din naman ang kanyang iniisip. Idineklara ni Rimuro na lalaban na nila ang mga orc, at handang sumama ang lahat ng kanyang mga alagad. Ngunit sa kabila ng cool na pagdedeklara, kinakabahan siya sa iniisip na posibleng matalo sila. Iminungkahi niyang makipag-alyansa sa mga lizardmen, ngunit dahil mukhang idiot ang kinatawan nila, Gabiro, nais niyang makausap ang isang mas responsable. Nag-alok si Zoe na makipag-usap sa chief ng lizardmen sa ngalan ni Rimuro. Habang tinitingnan ni Rimuro si Zoe, matipuno, kumpiyansa, naguluhan siya sa kanyang damdamin at nagkaroon ng sandaling alinlangan tungkol sa kung anong kasarian ang gusto niya. Pero agad naman niyang kalma ang sarili at inutusan si Zoe na ituloy ang plano. Ang laban ay magaganap sa marshlands, kaya't mahalagang makuha nila ang tulong ng mga lizardmen, dahil nasa teritoryo ito ng mga butiking mandirigma. Habang umaalis si Zoe, nagdasal si Rimuro na sana'y hindi bobo ang pinuno ng lizardmen. Sa kabutihang palad, ang chief ng lizardmen ay isang matalino, marangal, at charismatic na leader, ama ni Gabiro. Kasama niya ang kanyang anak na babae, na captain ng Royal Guards. Nang dumating si Zoe sa kanilang lugar, sinubukan siyang harangin ng mga kawal. Pero dahil sobrang lakas niya para labanan, at dahil malinaw na wala siyang masamang intensyon, magalang na pinayagan ng chief na sabihin niya ang kanyang mensahe. Ipinahayag ni Zoe sa Lizard Chief ang mensahe ng kanyang master, si Rimuro Tempest. Sinabi niyang nais ni Rimuro na talunin ang Orc Lord alinsunod sa personal na kahilingan ng Dryad, at para magtagumpay sila, nais nilang bumuo ng alyansa sa mga lizardmen. Matamang nakinig ang Wise King sa mensahe ni Zoe, ngunit isang arroganteng kawal ang nag-insulto kay Rimuro, dahilan para halos pugutan na ito ni Zoe. Sa huli, humingi ng paumanhin ang chief at pinatawad ang kawal, alam niyang ang isang nilalang na may kakayahang pangalanan at paunlarin ang mga ogre ay hindi ordinaryong nilalang. Kaya't pumayag siyang makipag-alyansa pagkatapos nilang personal na makilala si Rimuro. Sinabi ni Zoe na maayos iyon, at itinakda nila ang pagpupulong sa loob ng 1 linggo. Pinakiusapan niya ang chief na huwag munang umatake sa mga orc upang makapagplano ng maayos. Pumayag naman ang chief at nagtiwala kay Rimuro kahit hindi pa niya ito nakikilala ng personal. Ngunit nabigo ang plano nang bumalik si Gabiro mula sa isang pagpupulong sa isang demon na nagngangalang Laplas. Inudyukan siya ng demon na agawin ang posisyon ng pagiging pinuno mula sa kanyang ama, sinabing nawalan na ng kakayahan ang matanda. Dahil sa kanyang pagiging gullible, pinatalsik ni Gabiro ang kanyang ama at kapatid na babae at inilagay sila sa ilalim ng arestado. Ipinahayag niya ang sarili bilang leader ng lizardmen at nagdesisyon na lusubin ang mga orc, wala siyang kaalam-alam sa tunay na panganib na dala ng Orc Lord. Samantala, naghanda si Rimuro at ang kanyang mga kasama para tumungo sa marshlands upang tulungan ang mga lizardmen sa kanilang digmaan laban sa orcs. Kabilang sa kanyang mga kasama sina Venom Arrow, Hakuro, Xian, Zoe, at Ranga, pati na rin ang mga Goblin Riders na pinamumunuan ni Gobta. Iniwan ni Rimuro sina Rigurd at ang iba sa nayon upang maghanda ng paglikas sakaling sila ay matalo. Habang nakasakay, iniulat ni Zoe kay Rimuro na nakita niya ang captain ng Lizard Chief's Guards na nakikipaglaban sa isang grupo ng orcs. Nagtanong si Rimuro kung kaya ba niyang manalo, at kumpiyansa namang sumagot si Zoe na wala siyang duda sa kanyang kakayahan. Ibinigay ni Rimuro ang go signal at ipinaalam sa mga kasama na sasama sila sa labanan. Pagdating nila sa lugar, lahat ng orcs ay patay na at inaalagaan ni Zoe ang sugatang lizard woman. Malubha ang kanyang sugat, kaya't ginamo siya ni Rimuro gamit ang magic potion. Matapos iyon, ipinakilala ni Rimuro ang sarili niya. Nang marinig ng lizard girl ang kanyang pangalan, agad siyang yumuko at nagmakaawa na iligtas si Gabe at ang kanyang ama. Ipinaliwanag niya na naglunsad ng rebelyon si Gabe, inagaw ang throne mula sa kanyang ama, at ngayon ay nasa isang desperadong digmaan laban sa mga orcs. Ngunit dahil sa kakulangan ng kaalaman, wala siyang ideya sa tunay na kapangyarihan ng Orc Lord. Habang nagmamakaawa ang babae, mabilis siyang sinalubong ni Xian,
natuwang-tuwa dahil kinikilala ng babae ang kadakilaan ng kanilang master. Bago pa makapagdesisyon si Rimuru, anako na agad ni Shian ang kahilingan bilang sekretarya niya. Kinilala ni Rimuru ang anak ng Lizard Chief bilang kanyang opisyal na kinatawan at agad na bumuo ng alyansa sa kanya. Inutusan niya si Zoe na iligtas ang Lizard Chief, at tila may iba pa itong mga kakayahan na ikinakagalit ni Rimuru dahil minsan ay naiinggit siya sa kanyang kakayahan. Agad na nagtungo si Rimuru at ang kanyang mga sundalo sa battlefield upang tulungan ang mga Lizardmen. Kabilang sa kanyang mga kasama sina Benimaru, Hokuro, Shian, Zoe, Ranga, at ang Goblin Riders sa pamumuno ni Gobta. Sa digmaan, nagulat si Rimuru nang makita na si Gabe ay isang mahusay na lider. Ginagamit niya ang guerrilla warfare at sinasamantala ang likas na bilis ng mga Lizardmen sa marshlands upang salakayin ang orcs. Ngunit nang pauwiin ni Gabe ang kanyang mga sundalo, nagimbal siya nang makita ang mga orc na kinakain ang kanilang patay na mga kasama, dahilan para lalo silang lumakas. Sa paglamon ng orc sa mga Lizardmen, nagbago ang kanilang anyo, nagkaroon sila ng webbed feet at scales tulad ng mga butiki. Napagtanto ni Gabe na nasa isang mahirap na sitwasyon sila. Ngunit bilang isang mahusay na commander, inayos niya ang kanilang hanay at inatasang manatili sa malapit na formation, kasama sa gitna ang mga goblins na kapanalig nila. Bagaman kinakabahan, nagpatuloy si Gabe sa pangunguna habang papalapit ang nakakatakot na hukbo ng orcs. Ngunit bigla silang huminto nang dumating ang isang armored orc na may nakakatakot na aura. Inisip ni Gabe na ito na ang Orc Lord, kaya hinamon niya ito sa isang laban. Ngunit sinabi ng orc na siya'y isang orc general lamang, at mas mahina kaysa sa tunay na Orc Lord. Ngayon, kinakabahan si Gabe habang iniisip kung gaano kalakas ang tunay na pinuno ng mga orc. Sa kabila nito, matapang niyang tinanggap ang hamon ng general at ginamit ang Vortex Spear, ang sibat ng kanyang ama. Bagaman mahusay siyang nakipaglaban, mas malakas at mas mapanganib ang skill set ng Orc General, at halos hindi naiwasan ni Gabe ang mga atake nito. Habang hinihikayat ng kanyang mga tauhan si Gabe, pinilit niyang lumaban ng buong lakas at nagawa niyang sorpresahin ang Orc General, ngunit hindi pa rin niya ito nataman ng pangwakas na suntok. Nang mawalan na siya ng lakas, dumating ang sandaling susugurin na siya ng General para patayin, ngunit Gobta ang sumagip sa kanya. Tumalon si Gobta at pinigilan ang atake ng Orc General. Sa gulat ni Gabe, inisip niya na si Gobta ang tunay na leader ng Goblin Village, dahil hindi niya matanggap na natalo siya ng isang simpleng hobgoblin. Iniisip ni Gobta na nasisiraan na ng bait si Gabe, ngunit alam niyang mas mahalagang labanan ang mga orc ngayon. Maging ang Orc General ay puno ng yabang at binalaan silang aalisin niya sa kanyang daraanan. Ngunit bago pa siya makatapos ng pangungusap, isang malakas na pagsabog ng itim na apoy ang yumanig sa battlefield, libu-libong orcs ang napatay sa isang iglap. Benimaru ang may gawa nito, naghihiganti para sa pagkawasak ng kanilang nayon. Sa itaas ng battlefield, pinapanood lamang ni Rimuru ang kanyang mga alagad na nagdudulot ng kaguluhan at humahanga sa lakas na nakamit nila dahil sa kanya. Sa sobrang kumpiyansa, nagkamali ang Orc General nang insultuhin niya si Rimuru sa harap ni Ranga. Nagpasya si Ranga na ipakita sa orcs ang tunay niyang kapangyarihan, ginamit niya ang Death Storm, isang malawakang atake ng Thunderstorm, at pinulbos ang mga orcs. Ang Orc General ay naging alikabok matapos tamaan ng isang Black Lightning. Dahil sa tagumpay, nag-evolve si Ranga at naging isang Tempest Star Wolf, na nagkaroon pa ng karagdagang sungay. Ipinagmamalaki niyang sinabi sa natitirang mga orc na ito ang kapangyarihan ng kanyang master, na hindi nila dapat minamaliit. Ngunit tanging alikabok at abo na lamang ang nasa harapan niya. Samantala, sa iba pang bahagi ng battlefield, walang humpay ang giant attacks ni Benimaru na tila walang limitasyon ang kanyang magic. Si Hokuro naman ay parang naglalakad lang sa parke habang inuubos ang mga orcs gamit ang kanyang espada, na para bang nagpapagupit lang siya ng damo sa isang linggo ng umaga. Sa isang mabilis na swing ng espada ni Shian, nakalikha siya ng maliit na kanyan sa battlefield at masiglang kumaway kay Rimuru, umaasang magugustuhan niya ang ginawa. Napaisip si Rimuru na malaking kalamangan talaga ang pagkakaroon ng Kijun sa kanyang tabi. Nagtataka rin siya kung anong ginagawa ni Zoe, na natapos na pala ang kanyang misyon, na iligtas niya ang Lizard Chief at pinatay ang lahat ng orcs sa kanyang daraanan, dahilan para bumagsak ang panga ng lahat ng Lizardmen. Ipinakita pa niya sa man behind the orcs, na nanunood sa kanila gamit ang isang crystal ball, na pagkatapos ng mga baboy niyang tauhan, siya naman ang susunod. Ngayong halos ubos na ang mga orcs, lumabas na ang final boss. Mula sa malayo, nakilala agad ni Rimuru ang Orc Lord, kasing laki ng mga generals.
At narinig niyang sinabi nito ang kanyang catchphrase, "I'm hungry." Kung gutom ka, kumain ka ng Snickers, pare. Habang isinuot ni Rimuru ang kanyang magic suppressing mask, isinumpa niyang tatapusin agad ang Orc Lord. Pero bago pa siya makababa mula sa ere, narinig niyang may papalapit na missile. Agad niya itong iniwasan, pero hindi pala missile iyon, kundi tao. Si Gelmod, ang demon na may suot na mumurahing Plague Doctor mask, ay dumating na parang isang galit na guro sa elementarya na pinapagod ng mga batang hindi nakikinig sa kanya. Sumigaw siya kay Rimuru at sa kanyang mga alagad, tinatanong kung paano nila nagawang guluhin ang kanyang plano at pigilan ang pagsilang ng isang bagong Demon Lord na kaya niyang kontrolin. Sinabi ni Gelmod na ginugol niya ang napakaraming oras sa pag-iikot sa kagubatan, nagbibigay ng pangalan sa iba't ibang halimaw, at nagtatanim ng mga binhi ng ambisyon upang makalikha ng ultimate pawn. Nagalit ang mga Kijin, lalo na sina Benamaro at Hakuro, nang marinig nila na ito ang dahilan kung bakit lumapit si Gelmod sa kanila at kalaunan ay sinira ang kanilang nayon. Ngunit bago sila makaganti, biglang sumigaw si Gabiro nang makita ang demon na nagbigay sa kanya ng pangalan. Walang alam si Gabiro sa tunay na sitwasyon at inisip niyang naroon si Gelmod upang tumulong. Ngunit nang tinawag siyang idiot ni Gelmod at sinabing magpatapak na lang sa Orc Lord, nawala ang kanyang galit at siya'y natulala. Inutusan ni Gelmod ang Orc Lord na tigilan na ang pag-aaksaya ng oras at kainin na ang lahat. Ngunit nagtataka ang Orc Lord tungkol sa sinasabi ng demon na pagsasalin sa pagiging Demon Lord. Ipinaliwanag ni Gelmod na sa sandaling maging Orc disaster siya, makakamit niya ang kapangyarihan para pamunuan ang kagubatan, na siyang nais ng demon at ng kanyang boss. Kahit sinabi ng kanyang boss na huwag makialam, inisip ni Gelmod na wala na siyang ibang magagawa at inatake niya si Gabiro. Nakagawa ng sakripisyo ang mga tauhan ni Gabiro, at sinangga nila ang atake upang iligtas siya. Habang umiiyak si Gabiro sa pagkawala ng kanyang mga kasamahan, muling umatake si Gelmod, sinasabing dapat maging pagkain na lang sila para sa Orc Lord. Ngunit bago pa tumama ang atake, lumitaw si Rimuru at kinain ito gamit ang kanyang Predator skill. Tinukso pa ni Rimuru si Gelmod, sinabing kahit langaw ay hindi kayang patayin ng kanyang atake. Sa wakas, napagtanto ni Gabiro kung gaano kadakila at mapagbigay si Rimuru, ang slime ruler ng Hobgoblins. Binigyan siya ni Rimuru ng healing potion upang pagalingin ang kanyang mga tauhan. Ngayon, nakatuon na si Rimuru kay Gelmod, itinali niya ang demon gamit ang steel threads, at bilang paghihiganti para kay Gabiro, binigyan niya si Gelmod ng ilang suntok. Sa simula, ipinagyabang ni Gelmod na siya'y isang superior demon, ngunit nang masaktan siya, biglang nagbago ang tono niya at nagsimulang magbanta. Sinabi niya na hindi papayagan ng kanyang boss ang ganitong pagtrato. Tinukso siya ni Rimuru at sinabing sabihin na lang ang pangalan ng kanyang boss para matalo rin niya ito. Ngunit walang naisagot si Gelmod at agad na tumakbo papunta sa Orc Lord para humingi ng tulong. Tinawag niya itong Geld at sinabing oras na upang iligtas siya. Dahan-dahan namang naglakad papalapit ang Orc Lord habang nagbunyi si Gelmod, iniisip na ang kanyang tauhan na ang gagawa ng laban para sa kanya. Ngunit sa halip na tulungan siya, kinain at nilamon ng Orc Lord si Gelmod para masatisfy ang kanyang gutom. Mukhang natupad pa rin ang plano ni Gelmod dahil pagkatapos niyang kainin ng demon, nag-transform si Geld at naging isang Demon Lord Orc disaster, eksaktong tulad ng gusto ni Gelmod. Panalo nga, pero sa anong kapalit, ngayon na si Geld ay naging Orc disaster, alam ni Rimuru na hindi na siya pwedeng manood na lang. Kailangan niyang tapusin ang Orc bago pa ito magdala ng disaster sa kagubatan. Ngunit bago pa man niya maramdaman ang init ng laban, sinalubong na ng mga Kijin ang mga Orc para mag-higanti. Si Xian ang unang umatake bilang decoy, na nagbigay ng pagkakataon kay Hakuro na subukang pugutan ng ulo ang Orc disaster. Ngunit kahit ganoon, hindi ito sapat, ginamit ni Geld ang isang mucus-like fluid para idikit muli ang kanyang ulo, at ang kanyang healing power ay mas malakas pa kaysa kay Deadpool at Wolverine. Hindi pa sumusuko ang mga Kijin, ibinilanggo ni Zoe si Geld sa mga threads, habang pinapadalhan siya ni Benamaro ng Hellfire. Bilang pagtatapos, ginamit ni Ranga ang kanyang Black Lightning, ngunit naubos na rin ang kanyang magic matapos iyon. Sa kabila ng lahat ng makapangyarihang atake, bahagya lang nasaktan si Geld. Nakita nilang isa sa mga general ni Geld ang nag-alay ng sarili niyang katawan, at kinain ito ni Geld para mas lalo pang lumakas at maghilom mula sa mga sugat. Hindi pa rin siya busog, kaya ginamit niya ang kakayahang nakuha mula kay Gelmod upang pumatay ng kahit sino sa paligid niya. Ngunit muling kinain ni Rimuru ang atake gamit ang Predator skill. Sinabi ni Rimuru sa lahat na siya na ang hahawak ng laban mula rito.
Ngunit sa totoo lang, umasa pa rin siya sa iba, ipinaubaya niya ang laban kay Alexa, at ginamit nito ang katawan niya para simulan ang auto battle mode. Tila mas magaling pa si Alexa sa pakikipaglaban kaysa kay Rimuru, madali niyang naiwasan ang mga atake ng Orc Disaster at nasugatan ito gamit ang Black Flame, dahilan para hindi na mag-regenerate ang Orc. Hindi rin nagdalawang isip si Geld na putulin ang sarili niyang braso para maghilom. Nagpatuloy si Geld sa pag-atake mula sa lahat ng direksyon, ngunit madali itong nadedepensahan ni Alexa, na kinain ang bawat atake gamit ang Predator skill. Hinayaan ni Alexa na makuha siya ni Geld para magamit niya ang Flare Circle, ang kapangyarihang nakuha mula kay Ifrit, na nagdulot ng matinding pinsala. Ngunit mabilis ding nakakuha ng immunity sa fire attack si Geld. Sinabi ni Rimuru na siya na ang kukuha sa laban at pinakalma si Alexa para hindi ito magtampo na parang selosang girlfriend. Binalaan niya si Geld na maswerte sana itong natapos sa pagkasunog, ngunit ngayon ay haharap ito sa mas matinding kamatayan. Idineklara niya na kinikilala na niya ang Orc bilang kaaway at seseryosohin na niya ito. Tawang-tawa si Geld, sinasabing wala nang magagawa si Rimuru at siya'y kakainin. Ngunit binulalas ni Rimuru na siya mismo ang kakain sa Orc bago pa siya nito maubos. Ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo bilang slime at binalot ang katawan ni Geld, sabay sabing hindi lang ang Orc ang may malaking gutom. Naganap ang isang eating contest, ang makakakain ng kalaban ang siyang mananalo. Habang sinusubukan ni Geld na pigilan si Rimuru, nakita ni Rimuru ang mga alaala ng Orc. Bago pa siya naging Geld, siya ay pinuno ng isang Orc tribe. Sa gitna ng matinding tagtuyot, ginawa ni Geld ang lahat para iligtas ang kanyang mga anak, kabilang na ang pagputol ng sarili niyang mga braso upang may makain sila. Sinabi niyang palaging babalik ang mga naputol niyang parte, ngunit ang mga bagong silang na bata ay hindi dapat mamatay sa gutom. Sa desperasyon, nagtungo siya sa Great Forest of Jura upang maghanap ng pagkain. Habang nagugutom at nawawalan ng malay sa kagubatan, dumating si Gelmud at inalok siya ng pangalan at pagkain. Alam ni Geld na maaaring ginagamit lang siya ng demon, ngunit tinanggap pa rin niya ang alok para sa kanyang mga tao. Sa huli, sinabi niya kay Rimuru na kahit anong mangyari, hindi siya maaaring makain dahil sa sakripisyong ginawa niya para sa kanyang tribo. Ngunit sinabi ni Rimuru na tapos na ang laban, at siya na ang kakain kay Geld. Sinabi ni Geld na kung mamamatay siya, pasan ng kanyang mga tao ang kanyang mga kasalanan, at ayaw niyang mangyari iyon. Subalit sinigurado ni Rimuru na kakainin din niya ang mga kasalanan ng mga tao ni Geld, kaya wala na siyang dapat ipag-alala. Kinain ni Rimuru si Geld hanggang sa mawala ito ng tuluyan. Bago siya maglaho, ipinakita ni Rimuru sa kanya ang isang land of plenty kung saan naririnig ang masayang tawa ng mga bata. Lumuhad si Geld, umiiyak habang nagpapasalamat kay Rimuru sa pag-alis ng kanyang mga kasalanan at sa wakas ay naramdaman niyang busog siya. You have my respect, Mr. Geld, sabi ni Rimuru. Iniulat naman ni Alexa na nawala na ang lahat ng bakas ng Orc Disaster. Binitiwan ni Rimuru ang kanyang giant slime form at muling nag-transform sa kanyang human form. Dahil kinain na ng Orc Disaster ang epekto ng unique skill, Starved, nawala na rin ito sa mga Orc at bumalik sila sa pagiging normal. Itinigil nila ang kanilang invasion, at nagbunyi ang lahat para kay Rimuru. Pati ang mga Orcs ay masaya na sa wakas ay napalaya na ang kanilang hari mula sa sumpa. Ngayon natapos na ang laban at natupad na ang kanilang kasunduan, sinabi ni Rimuru sa mga Kijun na malaya na silang pumili ng sarili nilang landas, ngunit dahil sa pagmamahal nila sa kanilang master, ipinaalam nila kay Rimuru na paglilingkuran nila siya hanggang sa kanilang huling hininga, isang pinakamataas na karangalan para sa kanila. That's it for this video. Huwag kalimutang i-like at subscribe para sa mas marami pang videos, at huwag palampasin ang susunod na video sa inyong screen.